May mapang-uyam na personalidad si Jihan dahil sa kanyang pinagmulan sa pamilya. Kahit galing siya sa isang mayamang pamilya, nagkaroon ng relasyon ang kanyang ina sa isang lalaking may asawa at doon siya ipinanganak. Mula pagkabata, nahiwalay siya sa kanyang ina at napilitang tumira kasama ang pamilya ng kanyang ama. Isang araw, nalaman niya na may malubhang sakit sa atay ang kanyang ina at wala na itong gaanong natitirang oras. Ang tanging pag-asa nito ay isang liver transplant. Dahil dito, lubos na nawala ng pag-asa si Jihan. Sa panahong iyon, nakilala niya si Haesoo at ang anak nitong si Yunsung. What's up guys, Movie Recap Tagalog here. Ngayon ay ibubuod natin ang isang Korean drama na pinamagatang Marriage Contract. Ipinalabas ito noong 2016, kaya sit back, relax at mag-enjoy sa panonood. Isang munting batang babae ang biglang tumakbo sa gitna ng kalsada upang iligtas ang isang pusa. Nang makita ito, mabilis na sumugod ang kanyang ina upang harangan ang sasakyan at niyakap ang kanyang anak. Kahit hindi naman sila nasagasaan ng kotse, bigla na lamang nahimatay ang ina. Bumaba ang lalaking nasa sasakyan, inakalang nasangkot siya sa isang panloloko. Dagdag pa rito ang mga batikos mula sa mga taong nakapaligid. Dahil wala siyang ibang magawa, napilitan si Jihan na dalhin ang mag-ina sa ospital. Pagkagising ni Haesoo, agad niyang sinuri kung may sugat ang kanyang anak. Pagkatapos, sinubukan niyang bunutin ang swero upang umalis na. Ngunit iginiit ng lalaki na sumailalim siya sa masusing pagsusuri ng doktor. Gusto niyang maiwasan ang posibilidad na humingi pa ng kabayaran si Haesoo sa hinaharap. Matapos ang kumpletong check-up, agad na umalis si Jihan. Ngunit hinabol siya ni Haesoo at ng kanyang anak. Nagkamali si Jihan ng akala at inisip na tiyak na niloloko lamang siya ni Haesoo. Kaya agad niyang inutusan ang mag-ina na bumaba sa sasakyan. Pagkatapos, inilabas niya ang lahat ng perang dala niya at ibinigay kay Haesoo. Binalaan pa niya ito na huwag na siyang gambalain muli. Bukod pa rito, kinutya niya si Haesoo at inakusahan na ginagamit ang sariling anak para kumita ng pera. Pagkatapos ay umalis siya, iniwan si Haesoo na litong-lito. Isang single mother si Haesoo. Pinapasan niya ang napakalaking utang na iniwan ng kanyang yumao na asawa. Kasama ang kanyang anak, palipat-lipat sila ng lugar upang magtago mula sa mga pinagkakautangan. Kanina lamang, napilitan siyang tumakbo papunta sa sasakyan ni Jihan upang makaiwas sa mga loan shark. Nang gabing iyon, pag-uwi nila ng anak, agad nag-impake si Haesoo upang lumipat ng tirahan. Sa parehong oras, nakatanggap si Jihan ng isang tawag sa telepono. Ipinaalam sa kanya ng tumawag na nasa koma ang kanyang ina at kailangang maospital. Lumabas na malubha ang karamdaman ng kanyang ina at tanging liver transplant lamang ang makapagliligtas sa kanya. Nang araw ding iyon, pag-uwi ni Haesoo, hinarang siya muli ng grupo ng mga loan shark. Banta nila na kailangang magbayad siya agad ng pera kung hindi ay may masamang mangyayari. Bago umalis ang mga ito, sinipa pa nila at sinira ang bisikletang mahal na mahal ni Yunsung. Kinabukasan, pauwi na si Haesoo galing trabaho kasama ang kanyang anak nang muli niyang makita ang pinagkakautangan na naghihintay sa tapat ng kanilang bahay. Kaya agad niyang kinuha ang anak at tumakas sila. Hanggang sa dumilim, hindi pa rin sila naglakas loob na bumalik. Dahil wala na siyang mapuntahan, dinala ni Haesoo ang kanyang anak sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho at doon sila nagpalipas ng gabi. Nang mahimbing na ang tulog ni Yunsung, balak niyang kausapin ang manager upang ipaliwanag ang kanyang sitwasyon. Ngunit paglabas pa lamang niya ng pinto, nakita niya ang lalaking nagmaneho ng kotse na muntik nang bumangga sa kanya noong nakaraang umaga. Mabilis na hinabol ni Haesoo si Jihan. Gusto niyang ibalik ang perang ibinigay nito. Hindi niya inaasahan na maririnig niya ang isang lihim. Nais ni Jihan na mag-donate ng atay upang iligtas ang kanyang may sakit na ina. Ngunit dahil hindi tugma ang kanilang blood type, nabigo ito. Kaya lumapit siya sa manager ng restaurant. Hiniling niya na humanap ito ng babaeng handang magbenta ng bahagi ng atay. Pagkatapos, magpapakasal sila ng peke at gagamitin ng babae ang pangalan ng pagiging asawa upang makapag-donate ng atay bilang miyembro ng pamilya. Kahit gaano kalaki ang halagang kailangan, pumayag si Jihan. Sa kalagayan ni Haesoo na lubog sa utang at walang matakbuhan, agad siyang natukso nang marinig ang malaking halaga ng pera at hindi sinasadyang nakagawa ng ingay. Agad siyang hinabol ni Jihan. Hindi niya inaasahan na ang nakikinig pala ay ang babaeng muntik na niyang mabangga noong isang araw. Nang handa na siyang turuan ng leksyon ang nakikinig, biglang nagsalita si Haesoo at nagmungkahi na pakasalan siya. Nalito si Jihan sa sinabi nito. Kaagad namang dumating si Manager Park. Sa isang tingin pa lamang, nakilala niya si Haesoo bilang bagong empleyada ng restaurant. Nang malaman ni Haesoo na si Jihan pala ang may-ari ng restaurant, agad niyang binuhat ang kanyang anak at umalis. Kinabukasan, nagtungo si Jihan sa bahay ni Manager Park at pinilit itong humanap agad ng kapareha sa pekeng kasal. Sa unang araw ng trabaho ni Haesoo, nakatanggap siya ng papuri mula sa head chef. Inakala niyang sa wakas ay magkakaroon na siya ng matatag na trabaho. Ngunit natunto ng grupo ng mga siga ang restaurant. Hindi lamang nila itinulak si Haesoo sa sahig, kundi binugbog pa siya sa loob mismo ng restaurant. Sa huli, lumabas ang chef upang paalisin ang mga ito. Ayaw ni Haesoo na madamay ang iba, kaya kusa siyang nagbitiw sa trabaho. Bago siya umalis, ibinalik pa niya ang lahat ng perang ibinigay ni Jihan. Ngunit pinigilan siya nito at sinabing sa kasalukuyang sitwasyon, hindi niya dapat ibalik ang pera. Alam ni Haesoo ang sarili niyang kalagayan, ngunit ayaw niyang magkaroon ng utang na loob kaninuman. Dahil sa pag-isip na ito ni Haesoo, nagsimulang magbago ang pananaw ni Jihan tungkol sa kanya. Pagkatapos, ipinakilala ni Manager Park ang isang babaeng magiging kapareha ni Jihan sa pekeng kasal. Ngunit agad niya itong hindi nagustuhan dahil sa sobrang kapal ng make-up at kakaibang pananamit. Nang marinig ni Manager Park ang edad ng babae, muntik na siyang himatayin. 46 na taong gulang na pala ito, ilang taon na lamang at maaari na itong maging ina ni Jihan. Paglabas nila, hindi na napigilan ni Jihan ang pagtawa.
Tunay niyang hindi mapagkakatiwalaan ang intermediary na nagpakilala sa babaeng iyon. Paano kaya naniwala ang doktor na mag-asawa talaga ang dalawa? Samantala, si Jihan ay malungkot na nakaupo sa isang bar nang bigla niyang ilabas mula sa bulsa ang perang ibinalik sa kanya ni Haisu. Naalala niya ang sandaling pumayag si Haisu na pakasalan siya. Ngunit hindi niya alam na sa panahong iyon, muntik nang mawalan ng tirahan si Haisu. Dahil sa kailangang bayaran ang mga utang, wala na siyang natirang pera para sa upa nitong mga nakaraang buwan. Nang gabing iyon, nagtungo si Haisu sa bahay ng mabait na may-ari ng inuupahan upang sunduin ang kanyang anak. Ngunit pagpasok niya, laking gulat niya nang hindi niya makita si Yonsung. Parang baliw siyang tumakbo sa bawat bahay, desperadong hinahanap ang kanyang anak. Biglang lumabas si Yonsung na may dalang choco pie. Sa ibabaw nito ay may papel na hugis kandila. Yun pala, gusto lamang ni Yonsung na batiin ang kanyang ina dahil nakahanap ito ng bagong trabaho. Isang simpleng choco pie lamang iyon, ngunit iginiit pa rin ni Yonsung na mauna munang kumain ang kanyang ina. Tunay ngang napakabait at napakaunawain ng bata. Ngunit habang mas nagiging maalalahanin si Yonsung, mas lalo namang nadudurog ang puso ni Haisu. Matapos ang isang gabing hindi makatulog, tuluyan nang nagpasya si Jihan. Gamit ang address na nasa resume ni Haisu, nagmaneho siya upang hanapin ito. Mabilis na nakarating si Jihan sa tirahan ni Haisu. Inakala ng may-ari ng bahay na isa siyang loan shark na naniningil ng utang, kaya pinalayas siya ng landlady para kay Haisu. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang makita niya si Haisu na nagtatrabaho bilang part-time. Nakatuon ang tingin nito sa isang patalastas, nagre-recruit ng mga babaeng magbubuhos ng alak sa mga bar. Ang alok na sahod na 10 milyong won ay agad na nakaakit kay Haisu. Ngunit paglingon niya, bigla niyang nakita si Jihan. Sa sobrang gulat, halos manginig siya sa takot. Hindi na nagsalita ng marami si Jihan. Direkta niyang hinila si Haisu papunta sa restaurant upang pag-usapan ang tungkol sa peking kasal. Malinaw niyang sinabi na may kaakibat na panganib ang bagay na ito. Kapag may nagsumbong sa kanila, maaari silang makulong. Iminungkahi ni Jihan na magpa-check muna ng blood type si Haisu at ang kanyang ina. Ngunit hindi inaasahan, sinabi ni Haisu na kailangan niya munang pag-isipan ito. Para sa isang mayamang tulad ni Jihan, wala siyang gaanong respeto sa damdamin ng iba. Inakala niyang nag-aalinlangan si Haisu dahil nais lamang nitong magtaas ng presyo. Ngunit sa totoo lang, nagdadalawang isip siya dahil iniisip niya ang kapakanan ng kanyang anak. Lubos na nainsulto si Haisu sa iniisip ni Jihan. Kahit siya ay mahirap, may dignidad pa rin siya. Sa huli, mariin niyang tinanggihan ang alok ni Jihan at umalis ng galit. Nagpatuloy si Haisu sa pamumuhay sa pamamagitan ng kung ano-anong trabaho. Paminsan-minsan, patuloy pa rin siyang ginugulo ng mga naniningil ng utang. Para bang pati langit ay nakikipaglaro sa kanyang kapalaran. Ang resulta ng check-up mula sa naunang aksidente ay nagpakitang may brain tumor. Alam niyang kahit magpa-opera siya, napakababa pa rin ang tsansa niyang mabuhay. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Haisu ay gumuho ang buong mundo sa harap niya. Nakita niya ang isang babaeng biglang bumagsak sa tabi niya. Ang tagpong iyon ay nagpako sa kanya sa kinatatayuan, hindi makagalaw. Sinubukan ni Jihan na makipag-ugnayan kay Haisu, ngunit tinanggihan niya ito. Habang lubos na galit si Jihan, tumawag ang ospital at ipinaalam na lalong lumalala ang kalagayan ng kanyang ina. Nang hindi na niya alam ang gagawin, si Haisu mismo ang lumapit sa kanya. Matapos malaman ni Haisu na mayroon siyang brain tumor at hindi na siya magtatagal, nais niyang mag-iwan ng malaking halaga ng pera para sa kanyang anak. Kaya nagpasya siyang pumayag sa peking kasal kay Jihan at mag-donate ng atay para sa ina nito. Sumang-ayon din si Jihan na magbigay ng malaking halaga, sapat upang mapalaki at mapag-aral ang anak ni Haisu hanggang sa pagtanda. Pagkatapos, isinama ni Jihan si Haisu para sa compatibility testing. Habang nandoon sila, tinanong ng babaeng nurse kung ano ang relasyon ni Haisu sa pasyente. Agad na ipinaliwanag ni Jihan na si Haisu ay kanyang asawa. Sa araw din yon, nagtungo si Haisu sa kanyang attending doctor. Sinabi niyang nais niyang ipagpaliban muna ang paggamot sa brain tumor sa loob ng ilang buwan dahil wala pa siyang kakayahang magbayad ng napakalaking gastusin. Sa katotohanan, nag-aalala siya na baka maghinala ang mga doktor sa kanyang planong liver donation. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Jihan si Haisu na magkita. Ibinigay niya muna ang paunang bayad at ang natitirang halaga ay matatanggap niya matapos makumpleto ang operasyon. Lumabas din sa resulta ng test na ganap na compatible si Haisu at ang ina ni Jihan. Gayunman, patuloy na iniintindi ni Haisu ang kanyang brain tumor. Ngunit para sa kinabukasan ng kanyang anak, kinailangan niyang itago ang katotohanan ito upang maging perpekto ang kanilang palabas. Isinama ni Jihan si Haisu upang kumuha ng mga wedding photo. Pagkatapos, dinala pa niya ito pabalik sa restaurant upang magtrabaho. Kaagad namang ibinigay ni Manager Park ang mga dokumento tungkol kay Jihan, kay Haisu at inutusang isaulo ang lahat ng impormasyon. Nang aksidenteng mapadaan si Jihan, nakita niya si Haisu na hawak ang kanyang mga dokumento at patuloy pang kinukunan ng litrato ang mga ito. Binabasa pa niya ang mga papeles ng hayagan sa harap ng ibang empleyado. Hindi napigilan ni Jihan na sabihing napakabobo niya. Pagkatapos, pinaalis niya ang ibang empleyado at tinawag muli si Haisu. Inosente pa nitong tinanong kung saang unibersidad sa Inglaterra nag-aral si Jihan. Pinaalalahanan siya ni Jihan na huwag basahin ang kanyang mga dokumento sa harap ng lahat. Noon lamang naunawaan ni Haisu ang kanyang pagkakamali at agad siyang humingi ng paumanhid. Nang gabing iyon, tinawag ni Jihan si Haisu sa kanyang silid, ngunit agad niya itong tinanggihan. Napansin pala ni Haisu ang isang sulok sa bodega na maaaring pagpahingahan. Sakto iyon para sa kanya at sa kanyang anak.
Pagkatapos, naupo sina Haisu at Jihan at nagsimulang magpalitan ng personal na impormasyon. Sabay nilang binuo ang sarili nilang kwento ng pag-ibigan. Pagkatapos, ginamit ni Jihan ang kanyang mamahaling kotse upang ihatid si Haisu pauwi. Sa panahong iyon, nalaman din ng ina ni Jihan mula sa nurse na pumayag ang kanyang manugang na mag-donate ng atay para sa kanya. Nang marinig iyon, hindi maiwasang magtaka ang ina ni Jihan. Hindi niya alam kung kailan pa nagpakasal ang kanyang anak. Sakto namang dumating si Manager Park na may dalang mga bulaklak upang dalawin ang ina ni Jihan. Dahil dito, sunod-sunod ang tanong niya kay Manager Park. Wala siyang nagawa kundi ikwento ang love story ng dalawa. Habang iniisip ni Jihan kung paano mapapaniwala ang kanyang ina na siya ay may asawa na, bigla siyang nakarinig ng malakas na ingay mula sa labas. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Haisu at ang anak nitong si Yeonsung na nagluluksong tali sa labas. Likas na ayaw ni Yeonsung kay Jihan dahil minsan na niyang nabangga ng kotse ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, lumabas din mula sa silid si Haisu kasama ang lalaking katrabaho na tumulong sa kanyang paglipat. Dahil sa selos, binalaan ni Jihan ang empleyado na ang silid na iyon ay magiging tirahan ni Haisu, kaya hindi siya dapat basta-basta pumasok. Magpapaliwanag pa sana ang lalaki, ngunit pinigilan siya ni Haisu. Ayaw niyang lalo pang maging komplikado ang sitwasyon. Habang naglalaro naman si Yeonsung ng tubig, bigla nitong tinutok ang hose kay Jihan. Tinukso pa niya si Jihan at tinawag na masamang tiyuhin, sabay gumawa ng nakakatawang mukha bago tumakbo palayo. Sa ospital, hindi mapalagay ang ina ni Jihan. Nagsinungaling siya, sinabing sira ang kanyang telepono, kaya gusto niyang makuha ang numero ng kanyang manugang mula sa nurse. Habang nagtatrabaho si Haisu, nakatanggap siya ng tawag mula sa ina ni Jihan. Nang malaman ni Haisu na gustong makipagkita ng kanyang peking biyenan, labis siyang nalito. Agad siyang tumawag kay Jihan upang humingi ng tulong, ngunit sa kasamaang palad, nasa isang mahalagang pulong ito noon. Kaya direkta niyang pinatay ang kanyang telepono. Dahil wala nang ibang magawa, tinawagan ni Haisu ang kanyang matalik na kaibigan upang bantayan muna ang kanyang anak. Pagkatapos, nagmadali siyang tumakbo papunta sa lugar ng tagpuan kasama ang kanyang biyenan. Hindi niya inaasahan na nang kakapasok pa lamang ng kaibigan niya sa bahay, nadiskubre ni Sonyang ang wedding photo nina Haisu at Jihan. Lumapit din si Yeonsung dahil sa kuryosidad at agad niyang nakilala na ang mga nasa larawan ay ang kanyang ina at si Jihan. Wala nang nagawa si Sonyang kundi magsinungaling at sabihing nagkamali lamang siya ng tingin. Ito ang unang pagkikita ni Haisu at ng ina ni Jihan, ngunit agad siyang nayanig sa matapang na aura ng biyenan. Sa harap ng sunod-sunod na tanong ng ina ni Jihan, mabilis na nabunyag si Haisu. Ang mga inihanda niyang sagot ay isa-isang nabuko. Agad na napagtanto ng ina ni Jihan na peke lamang ang kanilang kasal. Direkta niyang tinanong si Haisu kung magkano ang tinanggap niyang pera mula sa kanyang anak. Nang muntik nang gumuho ang loob ni Haisu, biglang dumating si Jihan. Kinuwestiyon niya ang kanyang ina kung bakit ganoon nito tratuhin si Haisu. Ano man ang mangyari, si Haisu lamang ang makapagliligtas sa kanya. Tapat na sinabi ni Jihan sa kanyang ina na tama ang hinala nito, at ano naman. Wala naman talaga siyang balak magpakasal. Kailangan ni Haisu ng pera, at kailangan ng kanyang ina ng buhay. Hindi ba't kapwa sila nakikinabang? Dahil dito, galit na nakipagtalo ang ina kay Jihan. Doon nalaman na ang ina ni Jihan ay hindi ang kasalukuyang asawa ng kanyang ama. Bilang isang anak sa labas, kinailangan ni Jihan ng maraming luha at paghihirap upang makuha ang pagkilala ng kanyang ama. Matapos magsalita, hinila ni Jihan si Haisu at umalis sila. Nang kumalma na siya, binitiwan niya ang kamay ni Haisu. Ngunit hinawakan muli ni Haisu ang kanyang kamay at tinanong kung bakit itinago niya ang katotohanan at ayaw ipaalam sa kanyang ina. Dahil sa galit, inalis ni Jihan ang kanyang kamay. Galit niyang sinabi, isipin mo na lang na walang nangyari. Sa sandaling iyon, lumapit ang nurse at tinawag silang dalawa pabalik. Lumalabas na nais silang kausapin ng investigador mula sa Transplant Investigation Team. Agad nang umiti si Jihan at niyakap si Haisu. Nagpanggap silang isang mag-asawang nagmamahalan sa harap ng investigador. Sa sunod-sunod na tanong, maayos at walang palya nilang nasagot ang lahat. Hinawakan pa ni Jihan ang kamay ni Haisu upang ipakita ang kanilang pagiging sweet. Ngunit nang malaman ng investigador na may anak din si Haisu, bigla itong nagtanong, paano naman ang anak ni Haisu? Nabigla si Jihan at hindi alam ang isasagot. Mabuti na lamang at agad siyang sinagip ni Haisu. Nahihiyang umiti si Jihan at sinabing syempre alam niyang may stepdaughter si Haisu. Malinaw na nagkaroon ng pagdududa ang investigador. Bago matapos ang pag-uusap, sinadya niyang paalalahanan ang dalawa na sa susunod na interview ay isama nila si Yeonsung. Nabigla ang dalawa sa kahilingang iyon. Ngunit dahil nagsisimula na sila, kailangan nilang tapusin ang pag-arte. Bago umalis, sinadya pang yakapin ni Jihan ang balikat ni Haisu. Ang pinakamasakit sa ulo ni Jihan ngayon ay kung paano niya mapapalapit si Yeonsung sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi iyon magiging madali. Nang gabing iyon, kakapasok pa lamang ni Haisu sa bahay ay hinarang na siya ng kanyang matalik na kaibigan. Ipinakita ni Sonyang ang wedding photo at tinanong kung ano yon. Tinanong niya kung engaged na ba si Haisu. Agad namang nagtanong si Haisu kung nakita ba ni Yeonsung ang larawan. Kaagad na sumagot si Sonyang na nakagawa siya ng paraan upang ilihis ang atensyon ni Yeonsung. Sa harap ng sunod-sunod na tanong ng kanyang kaibigan, sinabi ni Haisu na ipaliliwanag niya ang lahat sa ibang pagkakataon. Pagkatapos, itinago niya ang mga dokumento sa aparador at nagkunwaring normal na binati ang kanyang anak. Hindi inaasahan, maaga nang napansin ni Yeonsung na may kakaiba. Upang suyuin siya, binilhan ni Jihan si Yeonsung ng isang kahon ng mga regalo. Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap si Yeonsung ng ganoon karaming regalo. Dahil dito, labis siyang natuwa. Nang gabing iyon, binihisan ni Haisu ang kanyang anak ng mga bagong damit, sa kanya dinala si Yeonsung sa isang mamahaling restaurant para kumain. Habang masayang-masaya si Yeonsung, ikinuwento ni Haisu sa kanya na may kadate na siya. Pagkaraan nito, biglang dumating si Jihan.
Nang malaman ni Yeon-sung na ang nobyo ng kanyang ina ay ang taong kinamumuhian niya, wala siyang sinabi. Ngunit hinubad niya ang lahat ng bagong damit at sapatos, saka tumakbong palabas. Hinabol siya ni Haesoo upang magpaliwanag, ngunit diretsahang sinabi ni Yeon-sung na galit siya kay Jihan at hinding-hindi niya ito tatanggapin. Si Jihan ay isang taong may matinding pride, kaya natural na hindi niya ito matanggap. Ngunit ang pangyayaring ito ay hindi pa ang huling dagok. Biglang nakatanggap ng tawag si Jihan mula sa ospital. Nang malaman niyang tumanggi ang kanyang ina sa liver transplant, agad siyang tumakbo roon. Ayaw ni Mi-suk na masira ang kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit iginiit pa rin ni Jihan na iligtas ang kanyang ina sapagkat ito lamang ang natitira niyang pamilya. Nang marinig ni Mi-suk ang taos-pusong sinabi ng kanyang anak, hindi na siya tumutol. Kinabukasan, dinala ni Haesoo ang kanyang anak sa amusement park. Gusto ni Yeon-sung na umabot sa mataas na lugar upang pakainin ang giraffe, ngunit hindi sapat ang lakas ni Haesoo upang buhatin siya. Sa sandaling iyon, dumating si Jihan at binuhat si Yeon-sung. Ngunit paglingon pa lamang at makita ang masamang tiyuhin, agad siyang nagpumiglas, kumawala sa mga bisig ni Jihan at tumakbo palayo. Masayang pinanood ni Haesoo at Yeon-sung ang tanawin. Samantalang si Jihan ay nakaupo lamang sa malayo, palihim na pinagmamasdan sila. Kahit anong suyo ang gawin niya kay Yeon-sung, hindi pa rin ito nagbago ng isip. Sinamantala ni Jihan ang pagkakataon upang magpa-picture kasama ang mag-ina. Ngunit agad tumayo si Yeon-sung at umalis. Tahimik siyang nagtago sa likod ng Christmas tree. Nang ilabas niya sandali ang kanyang ulo, nakita niya si Jihan na may dalang ice cream at papalapit sa kanya. Tinignan ni Yeon-sung ang ice cream na dala ni Jihan at walang pag-aatubiling itinabig ito. Ginawa niya iyon dahil natatakot siyang mawala ang pagmamahal ng kanyang ina. Mahigpit niyang niyakap si Haesoo, umiiyak ng malakas at sinabing, "Mama, huwag mo akong iwan." Wala nang nagawa si Haesoo kundi pa ulit-ulit na aliwin ang kanyang anak. Nang bumalik si Jihan na may dalang bungkos ng mga lobo, matagal nang nakaalis sina Haesoo at Yeon-sung. Nakatayo si Jihan doon ng bigo, habang naaalala ang nakaraan, ang taon na muli siyang nawalay sa kanyang ina sa parehong amusement park. Dinala noon ng kanyang ina si Jihan sa bahay ng kanyang ama at sinabi sa kanya na sundin ang ama at huwag makipagtalo sa kanyang kapatid. Dahil dito, itinapon ni Jihan ang hawak niyang ice cream at piniling manirahan kasama ang estrangherong ama. Ngunit hindi siya nakasanayan ang marangyang buhay sa mansyon. Naglatag siya ng kumot sa sahig upang matulog, ngunit pinagalitan siya ng asawa ng kanyang ama at tinawag na walang modo. Nagpa siya si Jihan na palihim na umalis upang hanapin ang kanyang ina. Tumakbo siya papunta sa ilalim ng bahay ng kanyang ina at binato ang bintana, ngunit walang sumagot. Hanggang sa marinig niya ang sirena ng ambulansya. Narinig niya ang bulong-bulungan ng mga kapitbahay at doon niya nalaman na nagpakamatay ang kanyang ina at kumalat na rin ang chismis na ito ay naging kabit ng iba. Walang magawa, tumakbo si Jihan kasunod ng ambulansya habang sinisigaw ang pangalan ng kanyang ina, takot na mawala siya muli. Sa huli, umupo si Jihan sa tabi ng isang bungkos ng mga lobo, mag-isang kumain ng ice cream sa gilid ng kalsada habang pauwi. Tinanong ni Haesoo ang kanyang anak kung maaari bang magkasama sila ni Jihan. Agad na sumagot si Yeon-sung ng hindi. Mahimbing na natulog si Yeon-sung, ngunit mahigpit pa ring hawak ang kamay ng kanyang ina dahil takot siyang iwanan siya nito. Pag-uwi nila, tinuruan ni Haesoo ang kanyang anak kung paano magtiklop ng damit. Nag-aalala siya na kung sakaling wala na siya sa mundo, walang mag-aalaga kay Yeon-sung. Gusto niyang matutong mag-asikaso ng sarili ang kanyang anak. Ngunit nagkamali ng akala si Yeon-sung at inisip na iiwan siya ng kanyang ina upang sumama kay Uncle Jihan. Kinabukasan, nagtungo si Haesoo sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan at ikinuwento kay Sonyang ang buong katotohanan tungkol sa peking kasal. Gusto ni Haesoo na maging saksi ang kanyang kaibigan upang patunayan ang kasal nila ni Jihan. Pinagalitan siya ni Sonyang at sinabing nababaliw na siya dahil kapag nabunyag ang bagay na ito, makukulong si Haesoo. Kung mangyari iyon, ano na lang ang mangyayari kay Yeon-sung? Nauunawaan ni Haesoo ang panganib, ngunit wala na siyang gaanong oras. Ang tanging nais niya ay mag-iwan ng malaking halaga ng pera para sa kanyang anak at umaasa siyang magkakaroon ng mas magandang buhay si Yeon-sung balang araw. Nakiusat si Haesoo sa kanyang kaibigan na tulungan siya. Naawa rin si Sonyang sa sinapit ng kanyang kaibigan, kaya pumayag na rin siya. Sa araw na yon, nagtungo si Mi-suk sa restaurant upang hanapin ang kanyang anak, ngunit hindi niya inaasahan na matutuklasan niyang nagtatrabaho roon si Haesoo. Tunay na napaka-absurdo ng sitwasyon. Gusto sanang dumiretso ni Mi-suk sa paghahanap ng abogado upang ayusin ang kasal. Ngunit nang bumalik si Haesoo na may dalang tubig, matagal nang umalis si Mi-suk. Agad na kumuha ng payong si Haesoo at hinabol siya dahil ayaw ni Mi-suk na madamay ang kanyang anak sa kanyang karamdaman. Balak niyang tapusin ang lahat sa pamamagitan ng kamatayan. Mabuti na lang na abutan siya ni Haesoo. Hinila niya ito pabalik sa tamang oras. Humagulhol si Mi-suk at sinabi na sa buong buhay niya, palagi niyang pinahihirapan ang kanyang anak. Ayaw na niyang maging pabigat pa kay Jihan. Sa huli, itinulak niya si Haesoo at patakbong tumungo sa gitna ng kalsada. Dali-daling gumapang si Haesoo at tumakbo upang itulak palayo si Mi-suk. Ngunit pagkakatayo ni Mi-suk, patuloy pa rin siyang naghanap ng kamatayan. Wala nang ibang nagawa si Haesoo kundi yakapin siya ng mahigpit. Sinabi ni Haesoo na kung gusto talagang mamatay ni Mi-suk, sasama siya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ayaw na ayaw niyang mamatay. Kaya nakiusap siya kay Mi-suk na subukang mabuhay pa. Gaano man kalungkot at kasaklap ang buhay, napakahalaga pa rin ito. Bumagsak si Haesoo sa lupa dahil sa pagod. Ang tagpong iyon ay nasaksihan ni Jihan. Nang makita niyang paulit-ulit na nagmamakaawa si Haesoo sa kanyang ina na huwag magpakamatay, labis ding nasaktan ang kanyang puso. Sa huli, dinala ni Jihan ang kanyang ina pabalik sa ospital. Ngunit pagkalabas pa lamang niya ng silid, nakita niya si Haesoo na basang-basa mula ulo hanggang paa.
Agad niyang hinubad ang kanyang coat upang ibigay sa kanya, ngunit tumanggi si Haisu at umalis mag-isa. Hindi nagtagal, hinabol siya ni Jihan sakay ng kotse. Maingat niyang hinikayat si Haisu na sumakay. Itinaas niya agad ang temperatura ng aircon at ibinalot pa ang coat kay Haisu. Sinabi rin niyang huwag na siyang mag-alala, hindi na nila kailangang isama si Yeonsung sa interview dahil siya na ang bahalang maghanap ng paraan. Sa araw na yon, dahil sa sobrang kuryosidad, kinuha ni Yeonsung ang litrato ng kanyang ina na nakatago sa aparador. Pagkatapos, palihim siyang lumabas ng bahay. Nang makuha niya ang litrato ni Haisu at Jihan, galit niya itong pinunit. Sakto namang dumating si Jihan at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Pagkakita sa kanya, mabilis na tumakbo si Yeonsung palayo. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa. Galit na ibinato ni Yeonsung ang punit-punit na litrato kay Jihan at tumakbo. Nang susundan na sana ni Jihan si Yeonsung, tinawag siya ng isang elegante at maayos na babae. Inalis nito ang salamin at tiningnan ang mga piraso ng litrato sa lupa. Mabilis na lumapit si Haisu at pinulot ang mga iyon, sinabing aksidenteng napunit ng kanyang anak ang litrato. Ang eleganteng babaeng iyon ay ang dating nobya ni Jihan, si Era. Nagmahalan sila noong nag-aaral pa siya sa ibang bansa. Dumating si Era upang subukang ibalik ang kanilang relasyon. Ngunit wala na itong halaga kay Jihan ngayon. Ang nasa isip niya ay ang interview sa ospital kinabukasan. Bago umalis, malamig pa niyang sinabi kay Era na huwag na siyang hanapin muli. Sa parke, sinubukan ni Haisu na aliwin ang kanyang anak. Sinabi niya na kahit medyo masakit magsalita si Jihan, hindi naman siya masamang tao. Sa katunayan, mabait at mainit ang kanyang puso, parang pusa na dahil sa takot ay malakas lamang umuungol. Ginaya ni Jihan ang pag-ungol ng pusa at napatawa niya si Yeonsung. Nang marinig ang paliwanag ng kanyang ina, nagmukha siyang nakaunawa, ngunit sinabi pa rin niyang ayaw niya kay Jihan. Bukas na ang araw ng interview. Hindi na umasa si Jihan na makikipagtulungan si Yeonsung, kaya nagpasya siyang harapin ang investigador mag-isa. Maaga kinabukasan, dinala ni Haisu ang kanyang anak sa punerarya. Sa pag-uwi, hindi maiwasang isipin ni Haisu na balang araw ay iwan din niya ang kanyang anak. Kusang pumatak ang kanyang mga luha. Nakita yun ni Yeonsung at kusa niyang pinunasan ang luha ng kanyang ina. Sinabi ni Yeonsung na hindi niya namimiss ang kanyang ama. Sabi niya, sinabi ng kanyang ina noon na nasa langit ang ama at binabantayan sila. Ngunit umiiyak pa rin ang ina, hindi alam ng ama na napalitan na ang ngipin ni Yeonsung. Hindi inaasahan, biglang pumayag si Yeonsung sa kasal ng kanyang ina kay Jihan. Umaasa siyang may papalit na magpoprotekta sa kanyang ina. Tunay ngang napakaunawain at maalalahanin ni Yeonsung. Kasabay nito, kausap ni Jihan ang investigador. Nang muntik nang bumagsak ang interview, dumating sa tamang oras sina Haisu at ang kanyang anak. Kusang kinilala ni Yeonsung si Jihan bilang kanyang ama. Sa kanilang pagtutulungan, matagumpay nilang nalampasan ang pagsusuri ng investigador. Nang gabing iyon, sobrang abala ang restaurant, kaya hindi makasundo ni Haisu ang kanyang anak. Naalala niya ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit kaarawan pala ng ina ni Sunyang kaya hindi rin ito makakatulong. Nang hindi na alam ni Haisu ang gagawin, kusa siyang tinulungan ni Jihan. Sinabihan pa niya si Haisu na magtrabaho ng maayos at huwag mag-alala. Nang makita ni Yeonsung na si Jihan ang susundo sa kanya, hindi siya natuwa. Dumaan siya diretso at hindi pinansin ang nakaabang na yakap ni Jihan. Sa biyahe, tahimik ang isa, may gustong sabihin ang isa. Biglang huminto si Yeonsung at nagtanong, mahal mo ba ang mama ko? Nabigla si Jihan. Ngunit agad niyang binalikan ng tanong, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal? Tapat na sumagot si Yeonsung, may mga taong hindi alam kung ano ang pagmamahal. Muli niyang tinanong, mahal mo ba ang mama ko? Kahit ilang si Jihan, sa huli ay umamin siyang mahal niya si Haisu. Ngunit hindi pa rin siya pinakawalan ni Yeonsung, tinatanong niya kung gaano niya kamahal ang kanyang ina. Napilitan si Jihan na ipakita gamit ang kanyang kamay kung gaano kalaki ang pagmamahal niya. Binalaan siya ni Yeonsung na huwag silang iwan, gaya ng ginawa ng kanyang ama. Kailangan niyang manatili sa tabi ng kanyang ina hanggang sa huli. Sa sandaling iyon, tumawag ang investigador at ipinaalam na aprobado na ang transplant request ng kanyang ina. Nabunutan ng tinik at gumaan ang pakiramdam ni Jihan. Kasabay nito, biglang dumating ang biyenan ni Haisu, si Kangja. Nabalitaan niyang nakahanap si Haisu ng isang napakayamang asawa at namumuhay ng masaya, samantalang ang kanyang anak ay nakahimlay sa malamig na lupa. Nakaramdam siya ng matinding hinanakit. Pagdating ni Jihan, buhat niya ang natutulog na si Yeonsung papasok ng bahay. Nasaksihan ito ni Kangja at lalo siyang napuno ng galit. Ibinuhos niya ang lahat ng galit kay Haisu. Agad na ibinigay ni Jihan si Yeonsung kay Director Park at hinabol ang dalawa. Ngunit malamig lamang ang sinabi ni Kangja na mabuhay na lang silang masaya, saka siya umalis. Kahit gaano pa kamuhian ng dating biyanan si Haisu, hindi niya ito sinisi. Para sa kanya, biyanan pa rin niya ito. Ngunit hindi na matiis ni Jihan. Hindi niya maintindihan kung bakit napakahina ni Haisu sa harap ng dating biyanan. Wala naman siyang ginawang masama, iniwan lamang siya ng asawa ng napakaraming utang at wala ng iba. Bakit hindi niya magawang kalimutan iyon? Hindi hinayaan ni Haisu na bastusin ang kanyang yumaong asawa. Para sa kanya, isa itong mabuting tao. Pag-uwi, sinabi ni Jihan kay Haisu na pasado na sila sa transplant interview at malapit nang itakda ang petsa ng operasyon. Labis na natuwa si Haisu. Ngunit hindi mapalagay si Jihan. Malinaw na ibinenta ni Haisu ang kanyang atay, ngunit masaya pa rin siya. Sinabi ni Jihan na balang araw ay makikipagdiborsyo siya, at sana'y makahanap si Haisu ng lalaking tunay na mabuti sa kanya. Ang isang mabait ngunit medyo inosenteng babae tulad ni Haisu ay labis na nagpapasakit sa puso ni Jihan. Sa sandaling iyon, may kakaibang damdaming nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Balak ng ama ni Jihan na i-blind date ang kanyang anak, ngunit hindi nito alam. Itinago ni Jihan ang lihim niyang kasal. Nang makita niya ang tawag mula sa kanyang ama, agad siyang nabahala. Ginamit niya ang dahilan na sobrang abala siya sa trabaho upang tanggihan ang blind date.
Gayunman, inakala ni Chairman Choi na dahil may insecurity si Jihan tungkol sa kanyang katayuan bilang anak sa labas, kaya niya ito tinanggihan. Kaya kinabukasan, hinanap ni Chairman Choi ang ina ni Jihan upang hilingin na hikayatin ang anak na pumunta sa blind date. Ngunit ipinaalam ng kasambahay na nakakonfine si Mi-suk sa ospital. Dahil dito, nagpasya si Chairman Choi na pumunta roon. Kasabay nito, nagdala rin si Haisu ng isang mangkok ng sabaw ng isda upang dalawin si Mi-suk. Pagdating pa lamang ni Jihan sa ospital, nakita na niya ang pamilyar na figura ng kanyang ama. Mabilis siyang tumakbo papalapit, ngunit nagsara na ang pinto ng elevator. Samantala, maingat na nagsali ng sabaw si Haisu para kay Mi-suk. Kahit dumating ang doktor upang mag-check, hindi siya nagtipid sa papuri, sinasabing napakabuting manugang ni Mi-suk. Hindi raw madali ang mag-donate ng atay para sa biyenan, at tunay na isang malaking biyaya ang magkaroon ng ganoong klaseng manugang. Ang mga salitang ito ay eksaktong narinig ni Chairman Choi. Mabilis na hinabol ni Jihan ang ama, ngunit nahuli siya ng isang hakbang. Nang muntik nang mabunyag ang kanilang plano, kalmadong pinaalis ni Mi-suk ang doktor. Pagkatapos, nagsinungaling siya at sinabing si Haisu ay ang kanyang tagapag-alaga dahil masipag at mabait ito. Dahil dito, madalas biroy ng mga tao sa ospital na si Haisu ang manugang ni Mi-suk. Ngunit hindi ganoon kadaling malinlang si Chairman Choi. Pinagmasdan niya ng may pagdududa ang likuran ni Haisu habang papalayo ito. Pagkatapos, malakas siyang nakipagtalo kay Mi-suk. Malupit na sinabi ni Chairman Choi na si Mi-suk mismo ang may kagagawa ng sitwasyong ito. Hindi lang iyon, idinadamay pa raw niya ang kanyang anak sa kanyang problema. Dahil sa sobrang galit at pagkabalisa, nahirapang huminga si Mi-suk at galit niyang pinalaya si Chairman Choi. Tungkol naman sa palihim na pakikipagkita ni Jihan kay Mi-suk, labis na nagalit si Chairman Choi. Inisip pa niyang nagpapanggap lamang ng may sakit si Mi-suk upang makuha ang awa ni Jihan. Sa sandaling iyon, muli niyang nasalubong si Haisu. Tinanong niya ang kanyang anak kung sino ang babaeng iyon. Inutusan ni Chairman Choi si Jihan na sa gabing iyon, ipaliwanag niya ng malinaw ang lahat. Pagbalik ni Haisu sa ward, nilinis niya ang mga piraso sa sahig. Inakala ni Mi-suk na nadiskubre na ni Chairman Choi ang kanilang plano, kaya labis siyang nabigatan. Ngunit sinabi ni Jihan na ayusin niya ang lahat ng perpekto. Inutusan niya ang kanyang ina na huwag mag-alala at magpahinga na lamang. Hindi alam ni Jihan na palihim palang iniimbestigahan ng kanyang ama ang sakit ni Mi-suk. Noong gabing iyon, pag-uwi ni Jihan, diretsahang tinanong siya ni Chairman Choi tungkol kay Haisu. Hindi inaasahan, tahasan niyang inamin na girlfriend niya ito. Labis itong ikinagulat ni Chairman Choi. Sinabi ni Jihan na sa hindi magtatagal, formal niyang ipakikilala si Haisu sa kanyang ama. Ngunit hindi na makapaghintay si Chairman Choi at iminungkahi na kinabukasan ay dalhin na niya ang kanyang girlfriend sa bahay para sa isang salo-salo. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Jihan. Nang makita ni Chairman Choi ang alanganing itsura ng kanyang anak, sinabi niyang siya na mismo ang pupunta upang makilala si Haisu. Ngunit si Haisu ay isa lamang assistant chef sa isang restaurant. Isa siyang single mother na may 7 taong gulang na anak. Wala raw itong mataas na pinag-aralan at tiyak na walang tindig ng isang sosyal na babae. Upang matagumpay na malampasan ang hamong ito, nagpasya si Jihan na ayusin ang itsura ni Haisu. Dinala niya ito sa isang sikat na fashion store. Nang kaswal na tingnan ni Haisu ang presyo ng isang kamiseta, agad siyang nagulat sa sobrang mahal nito. Mabilis na lumapit si Jihan upang pigilan ang kanyang nakakahiyasa ng reaksyon. Anumang magustuhan ni Jihan, senyasan niya agad ang staff na balutin yon. Sa sandaling yon, hindi na ang dating busot buhok na single mother si Haisu. Para siyang isang magandang bulaklak. Nabighani rin si Jihan sa kanyang ganda. Pagkatapos, binigyan niya si Haisu ng isang mamahaling kwintas. Agad silang nagtungo sa tagpuan kasama si Chairman Choi. Nang makita niya ang moderno at marangyang anyo ni Haisu, labis ang kanyang kasiyahan. Ipinagmalaki pa niyang malaman na ang magiging manugang niya ay isa ring mahusay na chef. Ayon sa kanya, balang araw ay magiging isang makapangyarihang katuwang si Haisu ni Jihan. Pagkatapos, sinimulan niyang alamin ang trabaho ng mga magulang ni Haisu at kung ilan sila sa pamilya. Sumagot si Haisu na ang kanyang ama ay isang eksperto sa pisika, ngunit nang siya ay nasa elementarya pa lamang, ito ay nasawi sa isang aksidente. Ang kanyang lola ang nagpalaki sa kanya at nagbukas ng medyo malaking restaurang minana ng pamilya. Nang marinig ni Chairman Choi na may restaurant din ang pamilya ni Haisu, labis siyang nagpakita ng interes. Batay sa mga naunang napag-usapan, madali namang nasagot ni Haisu ang mga tanong ni Chairman Choi. Matapos malaman ang pangkalahatang kalagayan ng pamilya ni Haisu, lubos na nasiyahan si Chairman Choi. Pagkatapos, tinanong niya kung bakit gusto ni Haisu si Jihan, gayong malamig ito at hindi romantiko. Sinamantala ni Haisu ang pagkakataong iyon upang ipahayag ang tunay niyang damdamin. Bagamat sa panlabas ay malamig si Jihan, sa totoo lang ay isa siyang napakainit at mabait na tao. Ang sagot na ito ay ikinasiyahan kapwa ni Jihan at ng kanyang ama. Nang makita ni Chairman Choi na nakatagpo ang kanyang anak ng napakahusay na girlfriend, labis siyang natuwa at napawi ang kanyang pag-aalala. Sa huli, naging perpekto ang pagtatapos ng araw na yon. Nang ihatid nina Haisu at Jihan si Chairman Choi, hindi inaasahang nasalubong nila ang kapatid ni Jihan na si Jongwoo. Nang makita ni Jongwoo si Haisu, tinanong niya ang kanyang kapatid tungkol dito, ngunit dali-daling hinila ni Jihan si Haisu palayo. Inakala ni Haisu na ibabalik siya sa restaurant, ngunit laking gulat niya nang dalhin siya ni Jihan sa isang maliit na tindahan ng pagkain kalye. Umorder pa siya ng paborito niyang pagkain. Kanina, dahil sobrang kaba ni Haisu, wala siyang oras na kumain ng kahit ano. Ngayon, nakain na niya ng maayos ang paborito niyang rice cake. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita ni Jihan ang matagal nang nakatagong pagiging positibo ni Haisu. Sa preschool, inagaw ng makulit na si Minho ang headband ni Yonsong. Agad na hinarangan ni Jihan ang bata at inutusang ibalik ang headband. Ngunit may pagdududang tinanong siya ni Minho kung sino siya.
Kaagad namang tumakbo si Yonsung at sinabi na si Jihan ang kanyang tatay. Nang mabawi ni Yonsung ang headband, lumingon siya at mumiti kay Jihan. Pagkatapos ng trabaho ni Haisu, agad niyang naisip na sunduin ang kanyang anak. Ngunit sinabi ng guro kay Haisu na nasundo na si Yonsung ng isang gwapong lalaki. Sa oras na yon, masayang naglalaro ng scooter sa parke sina Yonsung at Jihan. Nang makita ni Haisu ang masayang itsura ng dalawa, labis siyang natuwa. Sa kaibuturan ng kanyang puso, palagi nang umaasa si Haisu na maranasan ng kanyang anak ang pagmamahal ng isang ama. At unti-unti na ring tinatanggap ni Yonsung ang bago niyang tatay. Hanggang sa gabi, naglaro pa silang dalawa ni Jihan ng lumilipad na eroplano. Ngunit hindi pa rin makayang pauwiin ni Yonsung si Jihan. Hinila niya ito papasok ng bahay, saka inilabas ang mga bagay na lagi niyang iniingatan upang ipakilala sa kanya. Pagkatapos, nagreklamo si Yonsung na gutom na siya at kumapit kay Jihan. Gusto niyang ipagluto siya nito ng kanin. Kaya pumasok mismo si Jihan sa kusina upang magluto para sa kanilang dalawa. Hindi nagtagal, isang kaldero ng mainit na noodles ang naluto. Habang sabay-sabay silang kumakain, biglang nakaramdam si Jihan ng malamig na hangin sa loob ng silid. Nalaman nilang bukas pala ang bintana. Ang ganitong sirang bintana ay talagang kailangang ayusin. Dahil gabi na, hinatid ni Haisu si Jihan palabas. Ngunit pagdating pa lamang ni Jihan sa pintuan, nadapa siya sa baitang. Sa sobrang sakit, napatalon-talon siya. Lumalabas na sira pala ang sensor light sa harap ng pinto. Paano kung aksidenteng masaktan si Haisu dahil dito? Hindi niya alam kung kailan, pero unti-unti nang naging maalalahaning ama si Jihan para kay Yonsung. Nang ihatid ni Haisu si Jihan, hindi niya napigilang ngumiti. Pagbalik ni Jihan sa bahay, hindi rin niya mapigilan ang sarili na ngumiti ng parang tanga. Napahiga pa siya sa mesa. Napakasarap pala sa pakiramdam na may nangangailangan sa'yo. Sa sandaling iyon, parang lumilipad sa langit ang damdamin ni Jihan. Masaya siyang sumayaw sa loob ng bahay. Ngunit hindi niya alam na ang lahat ng ito ay mga senyales na nahulog na siya sa pag-ibig kay Haisu. Buhat ni Jihan si Haisu at pinaupo sa mesa. Sinabi niyang siya na ang maghahanda ng pagkain at ang gagawin na lamang ni Haisu ay maupo roon at hintayin kumain. Labing-labing nahiya si Haisu. Habang abala si Jihan sa pagluluto, masaya naman siyang pinagmamasdan ito. Isang piraso ng masarap na sariwang baka ang mabilis na naluto. Hindi makatingin ng diretsyo si Haisu. Nang matikman niya ito, napagtanto niyang masarap talaga. Binigyan niya si Jihan ng 79 na puntos, iniwan niya ang isang punto para hindi ito maging mayabang. Maingat na pinakain ni Jihan ng baka si Haisu. Ang magkasintahan ay nagkaroon ng isang romantikong salu-salo mismo sa loob ng restauran. Biglang bumalik ang isang babaeng empleyado na katatapos lamang ng shift. Sa takot na mahuli, dali-dali silang nagtago. Nakita ni Haisu na nakasuot ang babae ng isang sexy na maikling palda. Kaya hinila niya si Jihan pabalik at hindi ito pinayagang tumingin. Maya-maya, napansin ng babae ang tirintas ni Haisu at nagsimulang maghanap habang sinisigaw ang pangalan niya sa buong restauran. Paminsan-minsan, humihinto ang babae sa harap ng salamin upang hangaan ang sarili. Dahil sa pagmamadali, muntik na silang mabunyag, pero mabuti na lang ay tumawag ang nobyo ng babae. Sa huli, masaya itong umalis. Sa wakas, nakahinda ng maluwag ang dalawa at lumabas mula sa pinagtataguan. Sa mga nangyari, hindi nila alam kung tatawa ba sila o maiyak. Ang dahilan kung bakit nagtago si Haisu ay upang maiwasan ang gulo. Gayunpaman, kumalat pa rin ang chismis tungkol sa kanilang dalawa sa buong restauran. Dahil madalas silang magkasabay pumasok sa trabaho, napansin ito ng mga empleyado. Agad namang lumitaw si Director Park upang putulin ang chismis. Inutusan niya ang mga empleyado na manahimik at burahin ang mga usap-usapan sa loob ng restauran. Sadyang tinawag ni Director Park si Haisu upang maglinis sa harap ng restauran. Ang eksenang ito ay eksaktong nakita ng nakatatandang kapatid ni Jihan. Naging labis ang pagkamausisa ni Jungwoo dahil nakita na niya si Haisu dati. Noong araw na yon, napakasosyal pa ng kanyang bihis nang makipagkita sa kanilang ama. Kaya pumasok siya upang tanungin si Jong na tungkol sa pagkakakilanlan ni Haisu. Sa malas, ang napagtanungan niya ay ang mismong naiinggit kay Haisu. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Jong na si Haisu ay isang assistant chef lamang doon. Hindi lang patay na ang asawa nito, isa rin siyang single mother na may anak na babae. Nang malaman ni Jungwoo na niloko ng kanyang nakababatang kapatid ang kanilang ama, nahawakan niya ang kahinaan ni Jihan. Labis siyang natuwa at agad na umuwi upang isumbong ito sa kanilang ama. Ngunit sa oras na yon, nagpadala na rin si Chairman Choi ng mga tao upang imbestigahan ang lahat. Nalaman din niya na niloko siya ng kanyang anak at nakita na niya ang kanilang plano. Sa araw na yon, masayang bumili si Jihan ng sensor light sa supermarket. Ngunit pinaalalahanan siya ni Director Park na dapat na siyang lumayo kay Haisu. Ang relasyon ng dalawa ay naging mainit na paksana ng usapan sa buong restauran. Sa panahong ito, napagtanto ni Jihan na medyo hindi na normal ang mga kilos niya nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ng klase ni Yonsung, tulad ng dati, naghintay pa rin siya sa ibaba. Naghintay siya na bumaba si Jihan upang makipaglaro ng scooter sa kanya. Nakatayo si Jihan sa itaas at nang makita ang eksenang iyon, ayaw niyang maging malupit. Ngunit upang maiwasan ang chismis, wala siyang nagawa kundi baliwalain si Yonsung. Nang gabing iyon, naghahanda si Jihan na umalis para sa isang malayong business trip. Ngunit nilalagnat at walang tigil sa pag-ubo si Haisu. Palihim niyang hinanap sa internet ang mga sintomas ng brain tumor. Dahil hindi na niya talaga kinaya, palihim siyang umupo at uminom ng ilang gamot sa sipon. Sa gabing iyon, muntik nang mawala ng malay si Haisu dahil sa mataas na lagnat. Nang makita ni Yonsung na nahihirapan ang kanyang ina, labis siyang nasaktan. Agad niyang kinuha ang cellphone ng kanyang ina upang tawagan si Jihan. Ngunit nang makita ni Jihan na si Haisu ang tumatawag, pinilit niyang pigilan ang sarili at hindi sumagot. Nang muling tumawag si Yonsung, nanaig na ang damdamin ni Jihan kaysa sa kanyang katuwiran. Pagkasagot niya ng telepono, nalaman niyang may mataas na lagnat si Haisu. Agad niyang ibinalik ang sasakyan patungo sa bahay ni Haisu.
Matapos bihisan si Yunsung, binuhat niya si Haisu at dinala sa ospital. Pagkagising ni Haisu, agad niyang sinubukang bunutin ang swero at tumakas mula sa ospital. Natatakot siyang matuklasan ang kanyang brain tumor kaya gusto niyang umuwi. Hindi na nakipagtalo pa si Jihan at sumuko na lamang. Kumuha siya ng tuwalya at tinakpan si Haisu upang painitin ang kanyang katawan. Labis na naantig si Haisu sa ginawa niya. Dahil sa pag-aalala ni Jihan kay Haisu, hindi na siya umalis para sa business trip buong magdamag. Sandaling natulog si Jihan sa sofa ng gabing yon. Maaga kinabukasan, nang magising si Jihan, binuhat niya si Yunsung at ibinalik sa kama. Maingat niyang tinakpan ng kumot ang mag-ina bago siya umalis. Pagkatapos ng klase ni Yunsung sa araw na yon, masaya siyang tumakbo papunta kay Jihan. Hinila niya ito upang ipakita ang kanyang mga gamit. Ang mainit na eksenang ito ay ikinamangha ni Director Park. Lumalabas na nag-aalaga pala si Yunsung ng 3 pusang gala. Masaya niyang ipinakilala kay Jihan ang 3 pusang mahal na mahal niya. Tiningnan siya ni Jihan nang may lambing sa mga mata, sa kanyakap at pinaikot siya sa ere. Hindi nila inaasahan na makikita ni Chairman Choi ang eksenang iyon. Agad na ibinaba ni Jihan si Yunsung. Walang sinabi si Chairman Choi at diretsong sinampal si Jihan. Paglingon niya, agad niyang nakita si Haisu. Nang kumalma si Chairman Choi, sinimulan niyang sermunan ang kanyang anak. Hindi lamang lihim na nakipagtransaksyon si Jihan ng human liver sa likod ng kanyang ama, nais pa niyang maging ama ng anak ng ibang lalaki. Kapag nabunyag ang bagay na ito, malalagay sa malaking panganib ang kanilang kumpanya. Tungkol dito, wala nang maipaliwanag si Jihan. Inutusan siya ni Chairman Choi na agad na makipagdiborsyo at kanselahin din ang operasyon ng kanyang ina. Hindi ito matanggap ni Jihan dahil ang tanging pag-asa ng kanyang ina para mabuhay ay ang operasyong iyon. Nakiusap si Jihan sa kanyang ama na palampasin ang bagay na ito. Ngunit nanatiling matatag ang desisyon ni Chairman Choi. Pinagbantaan pa niya si Jihan na kung hindi siya susunod, siya mismo ang magsusumbong sa pulisya. Nang gabing iyon, tahimik na umupo si Jihan habang pinapanood ang mga pusang gala na inuwi ni Yunsung. Alam ni Haisu na malungkot si Jihan, kaya lumapit siya upang aliwin at pasiglahin ito. Sinabi niyang palagi siyang nasa tabi niya upang suportahan siya. Pagkatapos, maingat niyang pinunasan ang bakas ng dugo sa gilid ng bibig ni Jihan. Biglang may tumamang nakakasilaw na liwanag mula sa likuran. Iyon pala ang flashlight ni Yunsung na kumukuha ng litrato. Kinaumagahan, nalaman ni Jihan ang balitang ipinagpaliban ng kanyang ama ang operasyon ng kanyang ina. Agad siyang nagpunta sa kumpanya. Nakiusap si Jihan sa kanyang ama na bigyan ng pagkakataong mabuhay ang kanyang ina. Ngunit walang awa niyang sinabi na hindi niya maaaring isakripisyo ang lahat para sa isang tao lamang. Minura pa niya ang ina ni Jihan bilang isang masamang babae na naisirain ang buhay ng kanyang anak. Inutusan ni Chairman Choi si Jihan na kinabukasan ay agad siyang bumalik sa punong tanggapan upang magtrabaho. Dapat din siyang lumayo kay Haisu at hindi na siya pinayagang bumalik sa restauran. Sa araw na yon, habang nagtatrabaho si Haisu, bigla siyang nawalan ng malay. Hindi tumitigil sa panginginig ang kanyang mga daliri. Malinaw na alam ni Haisu na lumalala na ang kanyang brain tumor. Kaya nagpasya siyang magpunta sa ospital para magpatingin. Ngunit pagpasok pa lamang niya sa pintuan ng ospital, nakatanggap siya ng tawag mula kay Chairman Choi na humihiling ng pagkikita. Pagkita pa lamang nila, inilantad na ni Chairman Choi ang lahat ng kasinungalingan ni Haisu noong isang araw. Pinagbantaan niya si Haisu na agad na makipagdiborsyo sa kanyang anak at ibalik ang pera kay Jihan. Kung hindi, parurusahan siya. Kahit lumuhod at nagmakaawa si Haisu kay Chairman Choi, nais lamang niyang maisagawa ang operasyon. Hirap na siyang magpatuloy hanggang sa puntong iyon. Ngunit inisip ni Chairman Choi na si Haisu ay isang babaeng gumagamit ng lahat ng paraan para sa pera. Sinipan niya ito at umalis. Napagtanto ni Haisu na hindi na siya makakapag-donate ng atay sa ina ni Jihan. At kaunti na lamang din ang oras na natitira sa kanyang buhay. Ang tanging ikinababahala ni Haisu ay ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang biyenan. Sinabi nitong hindi na niya kinapupuotan ang kanyang manugang. Nagsalita rin si Kang Jia upang humingi ng paumanhin kay Haisu. Dahil noon, ibinuhos niya kay Haisu ang lahat ng sisi sa pagkamatay ng kanyang anak. Inutusan siya ni Kang Jia na mamuhay ng maayos sa piling ng kanyang bagong asawa. Inaasahan niyang magkaroon si Haisu ng masaya at payapang buhay. Nang matanggap ni Haisu ang hindi inaasahang pagpapatawad mula sa kanyang biyenan, hindi niya napigilan ang damdamin ng awa sa sarili. Kusang pumatak ang kanyang mga luha ng walang kontrol. Dali-daling bumaba si Haisu mula sa bus, ngunit naiwan niya ang kanyang cellphone sa loob nito. Pagkababa niya, para siyang taong nawalan ng kaluluwa. Naglakad lamang siya ng diretsyo, hindi alam kung saan patutungo. Nang isuksok niya ang kamay sa bulsa, doon niya napagtantong wala ang kanyang cellphone. Kaya nagmamadali siyang bumalik sa hintuan ng bus upang hanapin ito. Ngunit kahit gaano siya maghanap, hindi niya ito makita. Naupo si Haisu sa lupa at humagulhol sa iyak. Sa sandaling iyon, hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Ayaw talagang mamatay ni Haisu. Gusto niyang lumaking masaya kasama ang kanyang anak. Sinisi niya ang langit kung bakit napakawalang katarungan ng kanyang kapalaran. Matapos itaboy ni Chairman Choi si Haisu, agad niyang ipinatawag ang kanyang anak at inabot kay Jihan ang mga papeles ng diborsyo. Kahit ipinaliwanag ni Jihan sa kanyang ama na hindi sakim sa pera si Haisu, tumanggi pa rin itong maniwala. Nang malaman ni Jihan na palihim na nakipagkita ang kanyang ama kay Haisu, agad siyang nagmaneho upang hanapin siya. Pumunta siya sa bahay ni Sun Yang kung saan pansamantalang naninirahan si Haisu, ngunit hindi niya ito natagpuan. Hindi alam ni Jihan ang gagawin kaya bumalik na lamang siya at umupo sa harap ng restaurant, naghihintay na lumitaw si Haisu. Sa sandaling iyon, biglang ang lumitaw si Haisu. Masayang lumapit si Jihan at mahigpit siyang yakap. Ngunit malamig siyang itinulak ni Haisu palayo at malungkot na bumalik sa kanyang silid. Naiwang mag-isa si Jihan, pinagmamasdan ang mga litrato nilang tatlo.
Hindi niya namalayan kung kailan, ngunit sina Haisu at Yunsung ay sumakop na sa isang hindi mapapalitang lugar sa kanyang puso. Sa huli, napilitan ding sumuko si Chairman Choi sa kanyang anak, dahil si Jihan lamang ang kaisa-isang anak na pinahahalagahan niya. Si Jungwoo naman ay puro paglalaro lamang ang alam. Dahil nais niyang masiyahan ang kanyang anak, pinayagan niyang ituloy ang operasyon ng ina ni Jihan. Ngunit kapalit nito, kinailangan mangako si Jihan na pagkatapos ng operasyon, hindi na niya muling makikita ang kanyang ina. Pagkatapos maisagawa ang operasyon, kailangan niyang agad makipagdiborsyo kay Haisu at bawal na siyang makipag-ugnayan sa mag-ina. Bukod dito, inayos na rin ni Chairman Choi ang isang blind date para kay Jihan. Hindi inaasahan, si Era pala ang makaka-blind date niya. Naramdaman ni Jihan na napakakatawa ng sitwasyon. Tinanong siya ni Era ng diretsahan kung ano ang relasyon niya kay Haisu. Tapat ding inamin ni Jihan na peke lamang ang kanilang kasal ni Haisu. Nang marinig iyon, labis na natuwa si Era at kumpiyansang naghintay na bumalik si Jihan sa kanyang tabi. Kinabukasan, sinadya ni Era na magdala ng mga kasamahan sa restoran ni Jihan upang kumain. Pagkatapos, tinawag niya si Haisu upang kausapin at ideklarang siya na ngayon ang girlfriend ni Jihan. Wala nang nagawa si Haisu kundi basbasan ang dalawa. Nang bumalik si Jihan sa restoran, agad siyang ipinakilala ni Era bilang kanyang nobyo sa mga kasamahan. Sa sobrang lungkot, nagtago si Haisu sa isang sulok, wasak ang puso. Sa sandaling iyon, muling dumating si Jungwoo na lasing. Sinadya niyang guluhin ang kanyang nakababatang kapatid sa harap ng lahat. Hindi siya pinansin ni Jihan at umalis na lamang, ngunit nakita niya si Haisu na nakaupo sa isang sulok. Hinabol siya ni Jungwoo at sinubukang bastusin. Paulit-ulit niyang sinasabi na gusto rin niyang laruin ang babaeng gusto ng kanyang kapatid. Pagkatapos, sinaktan niya si Haisu. Galit na sumugod si Jihan at sinipa ang kanyang kapatid, saka sinuntok. Mabuti na lamang at dumating agad si Director Park upang awatin sila. Kinagabihan, binisita ni Jihan ang kanyang ina. Nakatalikod siya at sinabi na sa hinaharap, hindi na siya makakadalaw. Hiniling niya sa kanyang ina na siguraduhing mabubuhay ito ng maayos at huwag saktan ang sarili. Pagkatapos magsalita, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ina habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. Sa wakas, dumating ang araw ng operasyon ng ina ni Jihan. Sinabi ni Haisu sa kanyang anak na kailangan niyang umalis para sa isang business trip at iniwan si Yeon-sung sa pangangalaga ng kanyang matalik na kaibigan. Palaging tumutulong si Sonyang nang walang kondisyon. Ngunit pagdating ni Haisu sa ospital, natuklasan niyang nawawala ang ina ni Jihan. Samantala, katatapos lamang ng isang meeting ni Jihan nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Nagpasya si Misuk na hindi na ituloy ang operasyon at bumalik na lamang sa kanyang probinsya upang doon tapusin ang natitirang buhay. Sinabi ni Jihan sa kanyang ina na gumastos na siya ng napakalaking halaga para sa operasyong iyon at kung aalis siya ngayon, masasayang lamang ang lahat. Lumalabas na ilang araw na ang nakalipas, hinanap ni Chairman Choi si Misuk at sinabihan siyang isa siyang makasariling ina. Kung gusto niyang mamatay, gawin niya iyon ng mag-isa at huwag maging parang parasitong patuloy na sumisipsip sa dugo ng sariling anak. Ayaw nang mamuhay ni Misuk sa ganoong paraan, kaya nagpasya siyang kanselahin ang operasyon. Tahimik siyang umalis mag-isa at nagtungo sa puntod ng kanyang mga magulang, patuloy na humihingi ng tawad. Doon din siya nakilala ng kanyang kapatid. Ngunit agad niyang ginamit ang pinakamatinding salita upang saktan siya. Pagkatapos, hinila niya at pinilit na bumalik agad si Haisu sa Seoul. Ang eksenang ito ay aksidenteng nakita ni Jihan. Nang makita ng kapatid ni Misuk si Jihan na dala ang kanyang asawa at anak, inisip niya na pinilit silang magdala ng bawat isa dito para hilingin sa kanya na mag-donate ng atay para sa kanyang kapatid. Walang magawa si Jihan, kaya sinabi niya sa tiyuhin na huwag mag-alala dahil ang tanging dahilan kung bakit narito ang kanyang pamangkin ay para tuparin ang huling kahilingan ng ina. Iyon ay kumuha ng family photo. Nagpanggap sina Haisu at Yeon-sung upang aliwin ang ina ni Jihan. Sinumang makakita ng eksenang ito ay isipin na ito ay masayang pamilyang may 4 na miyembro. Ngunit hindi nagawang maging masaya ang ina ni Jihan. Bumalik siya sa kanyang silid upang magpahinga mag-isa. Sa oras na yon, tumakbo sina Haisu at Yeon-sung sa bintana ng kanyang silid. Nagbihis pa nga sila bilang mga cute na pusa upang mapasaya siya. Dahil dito, naging masaya muli ang pakiramdam ni Misuk. Lumabas si Haisu upang bumili ng pagkain para sa kanyang anak, ngunit nakalimutang maghugas ng mukha. Agad siyang hinabol ni Jihan upang paalalahanan. Nang matuklasan ni Haisu na nakalimutan niyang hugasan ang mukha, labis siyang nahihiya. Agad na kumuha si Jihan ng wet tissue upang tulungan siyang punasan ang mukha. Ginamit pa niya ang sariling laway upang tanggalin ang mansa ng tinta sa mukha ni Haisu. Dahan-dahang bumalik ang dalawa sa bahay. Nagreklamo si Jihan na masyadong mabilis ang lakad ni Haisu, ngunit sa totoo lang, gusto lamang niya ng mas maraming oras na magkasama sila ng pribado. Naglaro pa sila ng taguan sa dalampasigan ng medyo katawa-tawa. Masayang naglaro sa malawak na dagat. Nang bumagsak ang araw, nagtagpo ang kanilang mga mata. Dahan-dahang iniipit ni Jihan ang kanyang ulo patungo kay Haisu, ngunit dali-dali siyang humanap ng dahilan para umalis. Pagdating nila sa bahay, agad na nakita ni Haisu ang kanyang anak na nakaupo sa likod ni Misuk. Agad niyang binuhat ang anak pababa. Ngunit hindi lamang hindi nagalit si Misuk, niyakap pa niya si Yeon-sung sa kanyang mga bisig. Nang gabing iyon, sabay-sabay na umupo ang buong pamilya upang kumain at kumuha ng masayang family photo. Ito ay eksaktong ayon sa hiling ni Misuk. Gusto sanang payuhan ni Jihan ang kanyang ina na bumalik sa Seoul para sa operasyon, ngunit matatag na pinili ni Misuk na manatili rito. Gusto niyang tahimik na gugulin ang natitirang mga araw ng kanyang buhay. Kaya't wala nang magawa si Jihan kundi igalang ang desisyon ng kanyang ina. Nang malaman ni Haisu ang kwento, agad siyang tutol. Nais niyang mabilis na madonate ang atay niya para kay Misuk. Sinabi ni Jihan na kahit hindi maisagawa ang operasyon, matatanggap pa rin ni Haisu ang natitirang pera. Dito magtatapos ang kanilang kontrata.
Hindi nakalimutan ni Jihan na pasalamatan si Haisu dahil sa nakaraang panahon, tinulungan siya nitong maramdaman ang init ng pagmamahal ng pamilya. Nagkamayan silang dalawa bilang pamamaalam. Habang handa nang umalis si Jihan, hinawakan siya muli ni Haisu. Pagkatapos, hinalikan niya ang pisngi nito. Isang halik na halo sa mga luha ng paghihirap. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Jihan ang kanyang damdamin. Hinila niya si Haisu at hinalikan ng matamis sa kanyang mga labi. Sa oras na ito, wala nang umiiral na kontrata sa kasal sa pagitan nila. Ang natitira lamang sa kanila ay ang pagmamahalan. Kinabukasan ng maaga, dinala ni Haisu ang kanyang anak at umalis ng mag-isa. Alam ito ni Jihan kaya hinabol niya sila sa pantalan, ngunit hindi niya pinilit ang dalawa. Pagkatapos magpare-check sa ospital, sinabi ng doktor kay Haisu na lumaki na ang kanyang brain tumor. 5 taon na lamang ang tinatayang matitira sa kanya. Nagpasya si Haisu na sumailalim sa paggamot dahil nais niyang makasama pa ng kaunti ang kanyang anak. Pagkatapos, hindi na sumagot si Haisu sa mga mensahe ni Jihan. Ngunit nang pumunta siya upang sunduin ang anak, muli silang nagkita. Sa pagkakataong ito, nagbago ang ugali ni Haisu kay Jihan. Hindi lamang niya ito tinatrato ng malamig, iniiwasan din niya ang kanyang mga pagtatapat dahil hindi niya kayang makasama si Jihan hanggang sa wakas ng kanyang buhay. Ngunit hindi niya nagawang sabihin ang tungkol sa kanyang brain tumor. Dahil hindi na marami ang natitirang oras niya, sinadyang inilayo niya ang sarili mula sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na mapigilan ni Jihan ang kanyang damdamin. Tunay na umibig na siya kay Haisu. Paano niya ito basta-basta iiwan? Nang magbayad si Jihan, natuklasan niyang hindi na ma-scan ang kanyang card. Lumalabas na natuklasan ni Chairman Choi na hindi pa nagdiborsyo si Jihan, kaya pinatigil niya ang lahat ng credit card nito. Sinabi pa ni Chairman Choi na nananatili lamang si Haisu kay Jihan dahil sa kanyang pera. Iniutos ni Chairman Choi sa anak na tapusin agad ang diborsyo. Humingi ng paumanhin si Jihan sa ama at sinabi na hindi niya magagawa iyon. Hindi niya kayang mawala ang taong minamahal niya. Hindi inaasahan, hindi lamang tumanggi si Jihan na makipagdiborsyo, kundi direkta rin niyang ipinahayag ang kanyang damdamin sa ama upang maunawaan ito. Wala nang magawa si Chairman Choi kundi hanapin si Haisu. Tinanong siya kung bakit parang multo ang kapit niya sa kanyang anak. Bukod dito, ipinaliwanag ni Chairman Choi kay Haisu na si Jihan ay ngayon isang mahirap na tao na walang pera sa bulsa. Bagamat labis na nadismaya si Haisu, hindi na siya nagbigay paliwanag. Pagdating ng gabi, labis na namimiss ni Jihan si Haisu. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon kalakas ang kanyang pangungulila. Sa oras na yon, dinala ni Yonsung ang kanyang ina sa restaurant upang ipakita ang mga ligaw na pusa na inaalagaan niya. Doon, natuklasan ni Haisu na labis na nakainom si Jihan at natulog sa sahig. Maingat niyang tinakpan ng kumot pagkatapos ay dahan-dahang hinawakan ang kanyang mukha. Sa huli, hindi na siya nakayanan at tahimik na umalis. Nang bumalik si Haisu sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan, maingat niyang inayos ang kanyang magandang make-up. Ngunit dati, hindi niya alam kung paano alagaan at pagandahin ang sarili. Nang naglalagay ng lipstick si Haisu, patuloy na nanginginig ang kanyang kamay. Nakita ito ni Sunyang at tanong na may interes, ano ang nangyayari kay Haisu? Hindi lang iyon, hiniling din ni Haisu sa kanyang matalik na kaibigan na tulungan siyang magpinta ng kanyang mga kuko. Dahil iniisip ni Haisu na malapit na siyang mamatay, sinamantala niya ang oras upang subukang mabuhay ng buong buo. Sinabi niya sa kaibigan na marami pa siyang nais gawin na hindi niya natupad. Gusto niyang magnining at mabuhay ng maliwanag. Masayang sumuporta ang kanyang kaibigan. Ngunit hindi alam ni Sunyang na may dala palang malignant brain tumor si Haisu. Ngunit nang tumawag si Jihan, hindi pa rin nagkaroon ng lakas ng loob si Haisu para sagutin ito. Kinabukasan, kusang loob na pumunta si Haisu upang makaharap ang ama ni Jihan. Ipinilit niya na bayaran nito ang natitirang pera ayon sa kasunduan nila ni Jihan. Kung hindi, hindi siya magdiborsyo. Narinig ito ni Chairman Choi at malakas na tumawa. Sinabi pa niya na sa wakas, lumabas na ang tunay na kalikasan ni Haisu. Kasabay nito, ibinenta ni Jihan ang lahat ng kanyang kotse at relo para bayaran ang natitirang pera kay Haisu. Pumunta pa siya upang manghiram ng pera kay Director Park. Sa wakas, masayang nagpunta si Jihan sa shopping center. Bumili siya ng singsing para sa proposal kay Haisu. Pagkatapos, inimbitahan ni Jihan si Haisu sa isang restaurant para sa hapunan. Masayang inilabas niya ang natitirang pera at ang singsing. Nang makita ni Haisu ang proposal ring, medyo naguluhan siya. Sinabi ni Jihan na hindi niya gustong magdiborsyo. Gusto niyang magpatuloy silang dalawa na magsama gaya ng kasalukuyan. Dapat silang mabuhay ng may tapang. Sasanayin ni Jihan ang lahat ng responsibilidad. Bagamat labis na naantig si Haisu sa mga salitang iyon, tinanggihan pa rin niya si Jihan. Sinabi ni Haisu na hindi niya kailangan ang dalawang bagay na iyon. Ang kailangan niya lamang ay magdiborsyo si Jihan sa kanya. Naibigay na ng ama ni Jihan ang natitirang pera sa kanya. Maging masakit pa, sinabing ni Haisu sa kalupitan kay Jihan na mula noon hanggang ngayon, wala siyang nararamdaman para sa kanya. Ngayon, panahon na para bumalik sila sa kanilang orihinal na posisyon. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Jihan ay parang libong kutsilyo ang sumaksak sa kanyang puso. Pagkatapos, sinabi ni Haisu, anumang oras na gusto ni Jihan pumunta sa korte, maaari niyang ipaalam sa kanya. Pagkatapos, agad na tumayo si Haisu, lumingon at umalis. Parang baliw na hinabol ni Jihan si Haisu. Tinanong niya kung may sinabi ba sa kanya si Chairman Choi. Ngunit walang puso na sinabi ni Haisu na wala itong kinalaman sa kanya. Ang tanging bagay lang ay natapos na ang kontrata sa pagitan nila. Kaya lahat ay dapat bumalik sa simula. Natapos magsalita si Haisu at malamig na umalis. Naiwan lamang si Jihan roon, pula ang mga mata sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos pumunta si Haisu sa lugar na hindi makita ni Jihan, hindi na niya mapigilan ang kanyang mga luha at bumuhos na parang ulan. Tunay na mahal ni Haisu si Jihan. Ngunit hindi pinahintulutan ng tadhana na magsama sila. Sobrang malubha ng karamdaman ng ina ni Jihan. Ngunit ayaw nitong sumailalim sa operasyon at pinili na bumalik sa kanyang bayan.
Nang malaman ito ng kapatid ni Misok, labis siyang nagalit. Sinisi ni Jae-suk ang kanyang kapatid na hindi bumalik sa Seoul kasama ang pamangkin para sa operasyon. Ngunit kumapit si Misok sa kanyang kapatid gaya ng pagkabata niya. Sinabi niyang gusto niya lamang mamatay dito. Agad na tinawag ni Jae-suk ang pamangkin. Ngunit tumakbo si Misok at kinuhanan ang telepono. Ayaw niya na istorbohin ng kanyang kapatid si Jihan. Sinabihan ni Jae-suk si Misok at pinilit siyang bumalik sa Seoul para sa operasyon agad. Sapagkat sa huli, mas mabuting mabuhay kaysa mamatay. Bagamat matalas ang dila ni Jae-suk at palaging sinisigawan ang kanyang kapatid, hindi niya kayang panoorin itong mamatay. Patuloy na humihingi ng paumanhin si Misok. Ngayon, nakita ni Misok ang kanyang kapatid na bumabalik mula sa pangingisda. Masayang tumakbo siya upang tulungan ito. Ngunit nakatanggap siya ng puna mula sa kanyang kapatid. Sa totoo lang, nag-aalala lamang si Jae-suk sa kalusugan ng kanyang kapatid. Nang sandaling iyon, pinadala ni Chairman Choi ang kanyang sekretarya upang pilitin si Jihan na wakasan ang relasyon kay Misok. Ibinigay ni Chairman Choi kay Jae-suk ang malaking halaga ng pera. Ang layunin ay mailayo si Misok sa lugar na ito. Galit para sa kanyang kapatid, kinuha ni Jae-suk ang pera at itinapon ito sa mukha ng sekretarya. Pagkatapos, tinakot ni Jae-suk ang sekretarya. Halos itapon pa niya ito sa dagat. Ngunit dumating si Misok sa tamang oras upang pigilan siya. Nakatanggap si Jihan ng tawag mula sa kanyang tiyuhin. Patuloy na isinumpa ni Jae-suk ang kanyang ama bilang bastos. Sinabi pa niya na hindi karapat-dapat maging tao ang ama ni Jihan. Binalaan niya na kung magpapatuloy si Chairman Choi, balang araw ay haharap siya sa kaparusahan. Pagkatapos ng tawag, labis na nalito si Jihan. Sa gabi, pumunta si Jae-suk upang tawagin ang kanyang kapatid para sa hapunan. Ngunit ilang beses siyang tumawag nang hindi sumasagot ang kapatid. Nang tiningnan ni Jae-suk ng mabuti, natuklasan niyang nawala ng malay si Misok. Marami pang dugo ang kanyang sinuka. Kaya agad siyang tumawag ng ambulansya upang dalhin si Misok sa ospital sa Seoul. Nang matanggap ni Chairman Choi ang balita, mabilis din siyang pumunta sa ospital at aksidenteng muling nakita ang kapatid ni Misok. Ngumiti si Chairman Choi nang may panlilinlang at sinabi na mukhang hindi natatagal si Misok. Sinabi pa ni Chairman Choi na kung gusto ni Jae-suk na mag-transplant ng atay sa kanyang kapatid, wala nang tutulong sa kanyang pamilya. Sa wakas, binigyan ni Chairman Choi si Jae-suk ng kaunting pera para sa funeral ni Misok. Ang kilos na ito ay labis na ikinagalit ni Jae-suk. Galit na galit siya dahil hindi niya patayin si Chairman Choi sa mismong oras na yon. Pero ayaw ni Jae-suk na madumihan ang kanyang mga kamay. Sinira ni Chairman Choi ang buong buhay ni Misok. Ngayon, dumating pa ito para tingnan kung patay na ba siya. Pagkatapos, galit na itinapon ni Jae-suk ang lahat ng perang iyon. Ipinahayag niya na siya na mismo ang magliligtas sa kanyang kapatid. Hindi niya kailangan ang maruming perang iyon. Natapos magsalita si Jae-suk, saka siya lumingon at umalis. Nang malaman ni Jihan na gusto ng kanyang tiyuhin na mag-donate ng atay para sa kanyang ina, masayang hinawakan niya ang kamay ng tiyuhin at paulit-ulit na nagsabing salamat. Pagkatapos magising si Misok, tumutol siya sa pag-donate ng atay ng kanyang kapatid. Pero sinabi ni Jae-suk na hindi balido ang pagtutol na yon. Ano man ang mangyari, kailangan sumailalim si Misok sa operasyon. Kapag siya ay gumaling, kailangan niyang gawin ang maraming mabubuting gawa. Upang sa susunod, kapag nakaharap ni Misok ang kanilang mga magulang, hindi siya mahihiya. Sa sandaling iyon, hindi mapigilan ni Misok ang kanyang kasiyahan. Tumulo ang luha niya at nagsabing salamat. Marahil, ito rin ay luha ng pagmamahal sa pamilya. Kahit dati tratong magkaaway. Kasabay nito, patuloy na kumakapit sa kanya ang matalik na kaibigan ni Haisu. Gusto ni Sunyang na magbukas siya ng maliit na restoran kasama siya. Ito ay talaga namang pangarap ni Haisu. Ngunit tinanggihan niya ang hiling ng kaibigan. Naiintindihan ni Sunyang na natakot si Haisu na baka kunin niya ang kanyang pera. Sa wakas, nagpa siya si Haisu na isiwalat ang kanyang sikreto sa kanyang matalik na kaibigan. Nang malaman ni Sunyang ang katotohanan, niyakap niya si Haisu at malakas na umiyak. Kinabukasan, pumunta si Haisu kay Director Park upang magbitiw sa trabaho. Nang makita niya ang kanyang anak na tumatalon sa kama ni Jihan, agad niyang kinuha si Yonsung pababa at umalis. Sinabi ni Haisu sa kanyang anak na hindi sila kasal ni Jihan, kaya kailangan nilang lumipat ng bahay. Mariing tumanggi si Yonsung na iwan si Jihan. Iniisip niya na nagkakatuwaan lamang ang kanyang ina at si Jihan. Kaya sinabi ni Yonsung na siya ang magsasabi kay Jihan na makipagkasundo sa kanyang ina. Narinig ni Haisu ang iyak ng kanyang anak at labis siyang nasaktan. Ngunit nais din ni Haisu na maging masaya silang tatlo. Nang gabing iyon, habang nagsasampay siya ng damit, aksidenteng nakita niya si Jihan. Naguluhan si Haisu at lumingon na umalis. Tinawag siya ni Jihan pabalik at muling tinanong, talaga bang wala akong halaga sa'yo? Nanatili pa rin si Haisu sa kanyang sagot. Ngunit hindi sumuko si Jihan, hindi siya hangal. Alam niyang tunay na naantig si Haisu sa kanya. Nang marinig iyon ni Haisu, pinalitan niya ang paksa. Tinanong niya kung kailan sila pupunta sa korte. Pagkatapos, agad siyang lumingon at umalis. Kasabay nito, lihim na iniimbestigahan ni Jungwoo ang kanyang nakababatang kapatid. Gusto niyang makahanap ng pagkakataon para mapalaya si Jihan sa kumpanya. Nang malaman ni Jungwoo ang sikreto tungkol sa peking kasal ng kanyang kapatid, masayang umuwi siya at isinalaysay ang lahat sa kanilang mga magulang. Hindi inaasahan, hindi nagalit si Chairman Choi, bagkus sinaway niya si Jungwoo. Lumalabas na alam na pala ni Chairman Choi ang lahat mula pa sa simula. Samantala, si Jungwoo, ayaw niyang mamuhay ng payapa ang kanyang kapatid. Kaya, nagsimulang magpakalat ng chismis sa buong kumpanya na niloko si Jihan ng isang empleyado sa restoran para sa pag-ibig at pera. Nang marinig ni Jihan ang masasamang salita ng mga empleyado tungkol sa kanya, labis siyang naiinis. Sa kabilang banda, hindi rin makapamuhay ng payapa si Haisu dahil sa mga chismis. Sinasabi nila na sadyang nilapitan niya si Jihan para manloko ng pera. Hindi naniwala ang head chef na ganitong tao si Haisu, kaya galit na ipinagtanggol niya ito. Ngayon, dinala ni Haisu ang dumplings para bisitahin ang kanyang biyenan.
Napansin niyang nagtatayo ng stall ang kanyang biyenan sa malamig na panahon. Kinakailangan ni Kang Je na kumain ng noodles para magpainit. Nakitang iyon ni Haisu at labis siyang nakaramdam ng awa. Ngunit nag-aalala si Kang Je na baka hindi maging masaya ang kanyang kasintahan sa pagbisita ni Haisu. Sinabi ni Haisu sa kanyang biyenan na naghiwalay na sila ni Jihan. Agad na pinagaan ni Kang Je ang loob niya at sinabi na huwag malungkot. Kung wala ng kapalaran ang dalawa, huwag pilitin. Humingi ng pabor si Haisu sa kanyang biyenan. Dahil sa susunod, baka siya ay abala, gusto niyang hilingin na paminsan-minsan ay alagaan ni Kang Je si Yonsong. Ang pag-aalaga sa kanyang apo ay kaligayahan para kay Kang Je. Kaya agad niya itong masayang tinanggap. Ang dahilan kung bakit sinabi ni Haisu na abala siya sa trabaho ay dahil ginugol niya ang oras sa ospital para sa paggamot. Lihim na nagtago si Haisu sa lahat upang pumunta sa ospital para sa chemotherapy. Nang makita niya ang ibang mga pasyente kasama ang kanilang pamilya, hindi maiwasan ni Haisu ang makaramdam ng awa sa sarili. Pagbalik ni Haisu sa restaurant, nalaman niya mula sa manager na kailangan maospital ang ina ni Jihan. Agad na umuwi si Haisu upang ayusin ang mga bagay para sa kanyang anak. Pagkatapos, naghanda siya upang pumunta sa ospital para bisitahin ang ina ni Jihan. Biglang sumakit ang dibdib ni Haisu. Agad siyang pumasok sa banyo upang magsuka, ngunit hindi niya nakalimutang isara ang pinto. Ayaw ni Haisu na makita ng anak niya ang kanyang nagdurusang anyo. Nang malaman ni Sonyang na may malubhang sakit ang kanyang matalik na kaibigan, habang nag-aayos ng kuko para sa mga customer, otomatikong nanginginig ang kanyang mga kamay. Labis siyang nalungkot para sa kaibigan. Tumawag si Haisu sa kanyang matalik na kaibigan at hiniling na alagaan si Yonsong. Nang tuluyang nakatulog si Yonsong, nagsimulang manalangin si Haisu. Iniisip niya na marami pa siyang gustong gawin. Gusto niyang araw-araw magbasa ng libro para sa kanyang anak. Gusto rin ni Haisu na masaksihan ang pagpasok ni Yonsong sa paaralan. Nang dumating si Sonyang, agad na lumabas si Haisu. Huli na, pero nagpunta pa rin siya sa ospital para bisitahin ang ina ni Jihan. Nang makita ni Haisu na nakahiga ito sa kama ng ospital, labis siyang nasaktan at dumaloy ang kanyang mga luha. Nakilala rin ni Jae-suk si Haisu dahil hindi niya maisagawa ang operasyon. Palagi siyang nakadarama ng pagkakasala. Nang malaman ni Haisu na nag-donate ng atay si Jae-suk para sa kanyang kapatid, mas nakaramdam siya ng kapanatagan. Hinawakan ni Haisu ang kamay ng kanyang tiyuhin at paulit-ulit na nagsabing salamat. Maliwanag na naunawaan ni Haisu. Napakahalaga ng pag-iral ni Misok para kay Jihan. Nang aalis na siya, muli niyang nasalubong si Jihan. Ginamit nito ang malamig na tono upang sabihin na mula ngayon, hindi na siya kailangan pang pumunta dito. Kahit anuman, tapos na ang kanilang kontrata. Pero nang malaman ni Jihan mula sa kanyang tiyuhin na si Haisu ay bagong nadurog ang puso at umiiyak dito, hindi niya mapigilan ang sarili at hinabol si Haisu. Tahimik siyang sumunod sa likuran niya. Nang muntik nang mabangga si Haisu ng sasakyan, napapanahon na tumakbo si Jihan at niyakap siya sa kanyang mga bisig. Hindi niya nakalimutang sumbatan ng ilang pangungusap. Itinulak ni Haisu si Jihan at nagpatuloy sa paglakad. Hinarang siya ni Jihan at humingi ng paumanhin. Kasabay nito, inilabas din niya ang lahat ng iniisip sa kanyang puso. Ang nais lamang ni Jihan ay mapanatili si Haisu sa kanyang tabi. Kung magpasya siyang magdiborsyo, tatanggapin niya iyon. Pero nagmamakaawa siyang manatili sa kanyang tabi. Talagang hindi kayang mawala ni Jihan si Haisu. Tinanggap niya ang lahat ng pagkakamali upang mapanatili ang taong minamahal niya. Hiningi lang niya kay Haisu na patawarin siya. Sinubukan ni Haisu na supilin ang kanyang pagnanasa kay Jihan. Ngunit sa huli, pinatahimik niya ito sa pamamagitan ng malupit na pagtanggi. Pero nang makadaan si Haisu sa balikat ni Jihan, hindi na mapigilan ng kanyang mga luha at patuloy na dumaloy. Sa sandaling iyon, tunay na naramdaman ni Jihan na parang pinilas ang kanyang puso. Pag-uwi ni Haisu, muli namang tumugon ang kanyang katawan sa gamot. Agad siyang pumasok sa banyo para magsuka. Habang ginagawa iyon, inayos niya ang kanyang buhok. Nakita niya ang buhok na nahulog sa kanyang kamay. Tiningnan niya ang kanyang anak na natutulog sa labas. Labis na nabahala ang loob ni Haisu. Kinabukasan, nag-empake si Haisu upang lisanin ang restaurant. Tinanong ni Yonsong ang ina kung kailangan ba talaga nilang lumipat. Hindi niya maintindihan kung bakit naghiwalay ang kanyang ina kay Jihan. Nagtago pa si Yonsong sa isang sulok at tumangging umalis. Hindi niya matiis na iwan ang lugar na yon. Nararamdaman lang ni Yonsong ang kaligayahan ng pagkakaroon ng ama. Ngunit ngayon, kailangan niyang maging anak na ulila muli. Nang marinig iyon ni Haisu, pinigil niya ang sakit at determinado siyang umalis. Nang makita iyon ni Yonsong, agad siyang hinabol ang ina. Masunurin siyang umalis kasama ang ina. Yumuko si Yonsong sa balikat ng kanyang ina at winalay ng pamamaalam si Jihan. Paglipat ni Yonsong at ng ina, patuloy siyang nalulungkot. Kahit na binili ni Haisu ang paboritong ice cream ng kanyang anak, hindi pa rin naging masaya si Yonsong. Sa gabi, dahil labis na namimiss ni Jihan si Haisu, pumunta siya sa bar upang uminom. Tiningnan niya ang singsing ng proposal at labis na nasaktan. Kasabay nito, tinitingnan ni Haisu ang litrato ng pamilya at namimiss si Jihan. Dahil labis na uminom si Jihan, hindi niya namalayan ay napunta siya sa bahay ni Sonyang at kumatok sa pinto. Nagising din si Haisu dahil doon. Hiniram ni Jihan ang alak upang tipunin ang lahat ng lakas ng loob at sabihin kay Haisu na kalimutan lahat ng sinabi niya sa kanya noong nakaraan. Sa ngayon, pinagsisisihan ni Jihan yon. Ang damdaming mayroon siya para sa kanya ay hindi na tulad ng dati. Iniisip ni Jihan noon na siya ay nabaliw. Kung napag-initan niya si Haisu, humingi siya ng paumanhin sa kanya. Ngunit sinabi ni Haisu na hindi na kailangan ng paumanhin. Sa totoo lang, minahal siya ni Jihan hanggang sa punto ng kabaliwan. Hiniram pa niya ang alak para pilitin ang halikan si Haisu. Mabuti na lang, dumating si Sonyang sa oras upang pigilan siya. Nang magbago ang isip ni Jihan, labis siyang nahihiya. Dahil kanina lang, ginawa niya ang isang kahila-hilakbot na bagay kay Haisu. Kinabukasan, nang pumasok si Haisu sa trabaho, inilagay niya ang ketchup sa freezer ng refrigerator. Paulit-ulit niyang nagawang mali ito.
Maliwanag kay Haisu na sanhi ito ng kanyang brain tumor. Nagsimula na siyang makalimot ng lahat. Aksidenteng nakaraan ni Jihan at narinig ang chef na nagsisita kay Haisu. Pero malamig siyang umalis. Natapos ni Haisu ang trabaho at pumunta sa ospital para sa re-examination. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Jihan. Itinalaga niya siya kinabukasan na pumunta sa korte upang tapusin ang diborsyo. Sa oras na yon, labis na nalungkot si Haisu. Nakalimutan niyang dalhin ang kanyang bag sa ospital. Habang nag-ehersisyo si Jihan, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Haisu. Lumabas na ang babaeng ito ang kumuha ng bag ni Haisu sa bangko sa ospital. Nakita niya na ang pinakakamakailang contact ni Haisu ay si Jihan, kaya tinawag niya ito. Agad na tumakbo si Jihan sa ospital. Kinumpara ng babae ang larawan sa screen kay Jihan. Matapos makumpirma na siya ay kamag-anak ng may-ari ng telepono, ibinalik ng babae ang telepono sa bag para kay Jihan. Sa oras na yon, aksidenteng natuklasan niya na sa bag ni Haisu may reseta mula sa neurosurgery. Kaya dinala ni Jihan ang reseta upang tanungin ang doktor. Ang resulta, siya ay binigyan ng leksyon ng doktor. Tinanong siya ng doktor bilang isang irresponsableng asawa dahil hindi siya minsang sumama sa kanyang asawa para sa paggamot. Narinig yun ni Jihan at labis siyang naguluhan. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng sinabi ng doktor. Ipinaliwanag ng doktor ang sakit ni Haisu para malaman ni Jihan. Sa oras na yon, nagmadaling bumalik si Haisu sa ospital para hanapin ang kanyang bag. Iniwan ni Jihan ang kanyang bag sa resepsyon. Pagkatapos ay lihim siyang nagtago sa isang sulok. Tahimik niyang pinanood ang babaeng minamahal niyang umalis. Pagbalik ni Jihan sa restaurant, agad siyang pumunta sa bakanteng kwarto. Dito dati naninirahan sina Haisu at ang kanyang anak. Sa oras na yon, naalala ni Jihan noong nilagdaan nila ang kontrata. Noong panahong iyon, sobrang lakas ni Haisu. Dapat noon niya napansin ang kakaibang sitwasyon. Nang makita ni Jihan ang litrato ng pamilya na iginuhit ni Yunsung, hindi niya mapigilan ang sakit at biglang napaiyak. Sa sandaling iyon, labis na nagsisi si Jihan. Pinagsisihan niya kung bakit naging ganito ang kanyang kabaliwan. Ang babaeng minahal niya ay pinahirapan ng malupit na sakit, ngunit wala siyang alam. Ngayon ang araw na magdiborsyo sila ni Haisu. Dahil ayaw ni Haisu na makita ni Jihan ang kanyang karamdaman, nagdesisyon siyang magpagupit ng buhok. Humugot si Haisu ng buhok habang umiiyak, pero talagang wala siyang ibang pagpipilian. Pagkatapos, naglagay siya ng magaang make-up. Labis itong ikinagulat ng kanyang matalik na kaibigan. Sinabi ni Haisu na, sa anumang kaso, ito na ang huling beses na makikita niya si Jihan, kaya gusto niyang magpaganda kahit kaunti. Maaga namang naghihintay si Jihan sa harap ng korte. Nang makita niya ang maikling buhok ni Haisu, bahagya siyang nagulat. Sumunod, iminungkahi ni Jihan na magkasamang kumain ng huling pagkain. Pagkatapos, nagpunta sila sa sinehan para manood ng pelikula. Matapos manood, magkasama silang naglakad sa ilalim ng mga cherry blossom. Ginawa ni Jihan ang lahat ng ito dahil gusto lamang niyang makasama si Haisu ng mas matagal. Naghihintay si Jihan na aktibong pag-usapan ni Haisu ang sikreto sa kanya. Ngunit inisip ni Haisu na sinasadya niyang patagalin ito at ayaw na niya talagang magdiborsyo. Sa oras na yon, wala nang ibang paraan si Jihan. Kaya natapos lamang niya ang proseso ng diborsyo kasama si Haisu. Pagkatapos, agad kinuha ni Jihan ang papel ng diborsyo at punitin ito. Labis na nagulat si Haisu sa ginawa niya. Sinabi ni Jihan na hindi niya kayang i-divorce siya. Pagkatapos, pinunit niya ang papel ng diborsyo sa harap ni Haisu. Pagkatapos, seryosong sinabi ni Jihan kay Haisu na tiyak niyang ililigtas siya. Biglang namutla si Haisu na parang patay nang marinig ang pangungusap na yon. Sinabi ni Jihan na iniligtas niya ang kanyang buhay, kaya ililigtas din niya si Haisu. Sa oras na yon, malinaw na alam ni Haisu na siya ay may sakit. Ngunit pinirmahan pa rin niya ang kontrata ng dalawa. Sinabihan siya ni Jihan na tanga siya. Kung mamamatay siya, ano ang gagawin niya? Iniiwasan ni Haisu ang kanyang tanong. Nagmakaawa siya kay Jihan na i-divorce siya. Sa ganoong paraan lamang makukuha niya ang pera mula sa ama ni Jihan. At sa kalaunan, pati ang buhay ng anak ay masisiguro. Narinig iyon ni Jihan at sinabi sa kanya na gamitin siya. Hanggat hindi niya dinidivorce si Jihan, maaari siyang magkaroon ng kahit ano. Ngunit sinabi ni Haisu, kung magpapatuloy ang kasal, siya mismo ang ganap na mapapagod pisikal at mental. Sinabi ni Jihan na hindi niya i-divorce si Haisu. Pero hindi iyon nangangahulugang iwan niya siya. Gusto niyang makinig siya sa kanya sa hinaharap. Sa sandaling iyon, labis na nasasaktan si Haisu. Masakit siyang yumuko sa dibdib ni Jihan at umiyak ng malakas. Sa oras na ito, tuluyan nang naalis ng dalawang taong nagmamahalan ang hadlang sa kanilang mga puso. Pumunta si Jihan sa pangunahing therapist ni Haisu para kunin ang kanyang medical na record. Plano niyang dalhin siya sa Amerika para gamutin. Pumunta rin si Haisu upang magpaalam sa lahat sa restaurant. Ngunit hindi matiis ng chef na pakawalan siya. Gayunpaman, sa huli, nirerespeto pa rin niya ang desisyon ni Haisu. Ngayon, mag-isa na nagpunta si Haisu sa ospital para muli ng gamutan. Katatapos lang ng chemo si Haisu kaya labis siyang nanghina. Sa oras na yon, lumapit si Jihan at binigyan siya ng tubig. Pagkatapos, maingat niyang pinunasan ang pawis ni Haisu. Pagkatapos, ibinigay niya kay Haisu ang kanyang paboritong sopas. Ngunit subukan lang niya ang isang subo at agad na gusto ng magsuka. Labis itong nagpaluha kay Jihan. Matapos kumain, sinundan ni Jihan si Haisu ng malapitan dahil nag-aalala siyang baka may masamang mangyari sa kanya. Hanggang sa magalit si Haisu, huminto siya. Nang lumapit na si Haisu sa pintuan, hinarang siya ng kreditor. Lumabas na, nang malaman ni Jungwoo ang tungkol sa peking kasal ng kanyang kapatid, plano niyang makuha ang trading certificate ni Jihan mula kay Haisu. Gusto niyang pabagsakin si Jihan gamit iyon. Nang malaman ni Haisu ang katotohanan, agad niyang tinanggihan. Kahit na inalok ni Jungwoo ang hanggang 50 bilyong won, hindi siya natitinag. Direktang pinunit ni Haisu ang certificate.
Sinabi niya, kahit na kailangan niya ng pera, hindi siya isang mababang uri ng tao. Aktibong dinala ni Haisu ang anak sa bahay ng biyenan para magkaroon ng oras ang lola at apo. Pansamantalang iniwan ni Haisu si Yonsung doon para alagaan ng biyenan. Sinabi niya na gusto niyang maglakbay upang maibsan ang stress. Nang marinig iyon ni Kang Je, agad siyang nagbigay ng pera. Umaasa siyang magiging masayang paglalakbay ni Haisu. Pagkatapos, sumakay si Haisu sa bus at pinatay ang kanyang telepono. Dahil ayaw niyang malagay sa panganib ang kasintahan at mga kamag-anak, lihim siyang nagtago sa bayan kung saan siya lumaki. Pagdating ni Haisu sa tabing dagat, biglang bumalik sa kanyang isipan ang masasayang alaala nila ni Jihon. Hindi sinasadyang naalala ni Haisu ang maliit na kainan na pinatakbo ng lola. Dahil pinalaki na ulila si Haisu, umaasa silang dalawa ng lola sa isa't isa para mabuhay. Ngayon, naroon pa rin ang kainan, pero matagal nang iniwan ni lola si Haisu. Sa oras na ito, dahil hindi makontak ni Jihon si Haisu, desperado siyang naghahanap sa kanya. Pumunta si Jihon sa nail salon ni Sunyang at nalaman na pumunta si Haisu sa bahay ng biyenan. Hindi inaasahan, hindi rin makontak ni Kang Je si Haisu. Sa oras na yon, nakita ni Jihon si Yonsung at labis siyang natuwa. Ngunit nang makita siya ni Kang Je, agad niyang binago ang ekspresyon ng mukha. Sinabi niya sa kanya na huwag nang kumapit kay Haisu. Narinig iyon ni Jihon at labis siyang nakaramdam ng kawalang magawa. Sa oras na ito, dahil lumala ang brain tumor ni Haisu, nakahiga siya sa sakit sa loob ng inn. Kahit na uminom siya ng gamot, patuloy pa rin ang sakit hanggang sa hindi na siya makatulog. Sinubukan ni Haisu na buksan ang telepono. Narinig niya ang mga mensahe na ipinadala ni Yonsung at Jihon sa kanya. Sa oras na yon, hindi na matiis ni Haisu ang sakit. Gusto niyang uminom ng mga painkiller, ngunit nabuhos niya ang tubig at gamot sa sahig. Hindi pa rin natagpuan ni Jihon si Haisu, kaya labis siyang nag-alala. Ginamit ni Haisu ang huling lakas niya para tawagan si Jihon. Nanginginig, sinabi niya sa kanya na sobrang nalilito siya. Mamaya, mas lalala ang kanyang karamdaman, kaya baka maging ibang tao si Haisu. Magiging ibang babae siya. Hindi niya makilala. Gusto niyang malaman kung nagmamalasakit siya. Tungkol doon, pinigil ni Jihon ang sakit sa puso at tinanong kung nasaan si Haisu. Nagmaneho siya buong gabi patungo sa inn kung saan siya naninirahan. Nakita niya si Haisu na gumuho sa harap ng pintuan dahil sa sobrang sakit. Agad na tumakbo si Jihon at binuhat ang kanyang mukha at sinabi, kahit ano pang hitsura mo balang araw, kahit gaano ka palumala kaysa ngayon, ayos lang lahat yan. Kahit ano pa man ang mangyari, ikaw pa rin ang Haisu na mahal ko. Labis na naantig si Haisu sa sinabi ni Jihon. Nagdesisyon siyang hindi na itago ang relasyon nila. Agad na niyakap ni Haisu ng mahigpit si Jihon. Nagyakapan sila at malakas na umiyak. Kinabukasan ng umaga, maagang bumangon si Jihon para lumabas at mamili ng mga kailangan. Inihanda rin niya ang masaganang agahan para kay Haisu. Nagpasalamat siya kay Jihon sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Agad na sinabi ni Jihon, kung gusto mong magpasalamat, halikan mo ako. Naging labis na nahihiya si Haisu sa pangungusap niya. Sinabi ni Jihon na tiyak niyang tutulungan siyang gumaling sa sakit. Nakipag-ugnayan siya sa isang top expert sa Amerika. Ngunit una, gusto niyang pumayag si Haisu na sa hinaharap, hindi na siya tatakbo palayo. Pagkatapos, pinangako ni Jihon sa kanya gamit ang pinky promise. Sa pagkakataong iyon, isinuksok niya ang proposal ring sa kamay ni Haisu. Pagkatapos, hindi nakalimot si Jihon na halikan siya ng matamis. Naantig si Haisu sa mga salita ni Jihon. Pagkatapos, dinala niya siya sa bahay ni Kang Je. Hindi inaasahan, nang malaman niya na nagkasundo sina Haisu at Jihon, hindi lamang siya hindi nagalit, kundi sinusuportahan pa niya silang dalawa na muling magkasama. Dahil nakikita ni Kang Je na maayos ang pagtrato niya kay Yonsung, sigurado siyang mabuting lalaki si Jihon. Narinig iyon ni Haisu at labis siyang naantig. Kasabay nito, natanggap na rin ni Jihon ang sagot mula sa propesor sa US. Pareho ang resulta sa diagnosis na natanggap ni Haisu noon. Hindi maganda ang kalagayan ni Haisu. Labis itong ikinabigo ni Jihon. Hindi niya nagawang sabihin ang resulta sa kanya, kaya pansamantalang tinago niya ang bagay na ito. Samantala, masaya si Jungwoo dahil nakuha niya ang kahinaan ng kapatid. Ngunit hindi niya alam na ng kanyang ama ang lahat. Pumunta siya upang turuan si Jungwoo ng leksyon. Pagkatapos, inilabas ni Chairman Choi ang ebidensya na ginagamit ni Jungwoo ang pera ng kumpanya ng lihim. Agad siyang lumuhod at humingi ng pagkakataon sa ama. Ngunit tuluyan nang na-disappoint si Chairman Choi sa anak na walang kwenta. Pagkatapos, kusang pumunta si Jihon sa bahay ng kanyang ama upang isumite ang kanyang resignation letter. Nagpasya siyang iwan ang pakikialam sa negosyo ng pamilya. Gusto ni Jihon ng payapang buhay kasama si Haisu. Narinig iyon ni Chairman Choi at labis siyang nagalit. Inisip niya na si Haisu ang sanhi ng lahat ng ito, kaya agad niyang ipinadala ang kanyang sekretarya upang hanapin si Haisu. Alam ni Chairman Choi ang balita na may brain tumor si Haisu. Ngunit pinirmahan pa rin niya ang kasunduan para mag-donate ng atay sa ina ni Jihon. Ito ang nagbigay sa kanya ng impresyon na gagawin ni Haisu ang lahat para sa pera. Tinanong niya kung anong klase ng inumin ang ibinigay ni Haisu sa kanyang anak kaya naghanap si Jihon ng top US professors para sa kanya. Hindi na rin niya inisip ang negosyo ng pamilya. Pagkatapos, ipinasa ni Chairman Choi ang diagnosis mula sa US kay Haisu. Umaasa siyang iwan niya ang kanyang anak. Dinala ni Haisu ang diagnosis sheet sa kanyang doktor. Totoo, hindi maganda ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Kasabay nito, nakatayo si Jihon sa labas ng operating room na naghihintay. Lumalabas na ngayong araw ang operasyon ng kanyang ina. Mabuti na lang, napakaswerte ng operasyon. Nailigtas na ang ina ni Jihon. Hindi nagtagal, makakabalik siya sa normal at malusog na kalagayan. Samantala, labis ang lungkot ni Haisu. Tumingin siya sa engagement ring na ibinigay ni Jihon, patuloy na umiyak. Ayaw ni Haisu na mamatay o iwan si Jihon. Sa oras na ito, nagpadala si Jihon ng mensahe, gusto siyang imbitahan na magkita muli. Naglakad silang dalawa kasama si Yonsung.
Agad na tinanong ni Haisu si Jihan tungkol sa diagnosis mula sa Amerikanong eksperto. Sinabi niya sa kanya na maganda ang resulta. Kailangang magpagaling lang siya ng aktibo. Sinabi ni Jihan kay Haisu na huwag mag-isip ng kalokohan. Ngunit hindi niya alam na nakuha na ni Haisu ang resulta mula sa kanyang ama. Nagkasundo ang dalawa na kailangan nilang magtiyaga at huwag sumuko. Nang makita ni Yonsung ang kanyang ina at si Jihan na naghahalikan, agad siyang tumakbo para makisaya. Kinabukasan, kusang pumunta si Haisu para hanapin ang ama ni Jihan. Ibinalik niya ang perang ibinigay nito sa kanya noon. Napansin yon ni Chairman Choi at labis siyang nagduda. Ngunit agad na ipinaliwanag ni Haisu na ang dahilan kung bakit hindi niya ginawa ang operasyon noon ay dahil natakot siyang kung siya'y mamamatay, walang mag-aalaga sa kanyang anak. Hindi sa kanya ang perang iyon. Kung gagamitin niya iyon para palakihin ang anak, labis niyang mararamdaman ang kahihiyan. Gusto ni Haisu na maging mabuting ina. Gusto niyang maging proud ang kanyang anak kapag binanggit siya. Sa unang pagkakataon, nagbago ang pananaw ni Chairman Choi kay Haisu. Ngayon, kusang ipinakita ni Jihan ang peking kasal sa mga shareholders, at opisyal din siyang nag-resign. Labis-labis na nagalit si Chairman Choi sa kilos na yon. Sa simula, balak niyang ipako kay Haisu ang lahat ng responsibilidad. Ngunit sinira ni Jihan ang kanyang sariling kinabukasan upang protektahan siya. Pagkatapos umalis sa kumpanya, nakaramdam si Jihan ng ginhawa na hindi niya naramdaman noon. Sa gabi, hindi na nakatiis si Jihan. Agad siyang nagdala ng bulaklak para hanapin si Haisu. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya. Nagyakapan silang mahigpit. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Haisu ang kaligayahang hindi pa niya naranasan noon. Nagsimula ang masayang buhay ng kanilang tatlong pamilya. Nang kumain silang tatlo, gusto ni Jihan na tawagin siya ni Yonsung na papa. At sumunod naman itong tumawag sa kanya. Labis na ngumingiti si Jihan sa buong pagkain. Samantala, labis na nagdurusa si Chairman Choi. Hindi lamang niya kailangang harapin ang napakaraming gawain sa kumpanya. Pagbalik sa bahay, kailangan pa niyang makita ang kanyang walang kwentang anak. Kaya nagalit niyang ipinadala si Jungwoo sa kumpanya sa US. Hindi matiis ng ina ni Jungwoo ang pagkiling ng kanyang asawa. Kaya nagpasya siyang pumunta sa US upang manirahan kasama ang kanyang anak. Sa wakas, sa napakalaking villa na yon, tanging si Chairman Choi na lang ang nag-isa. Kasabay nito, lumalala ang karamdaman ni Haisu. Dumarami ang pagkakataong magsuka siya. Ito ay labis na ikinabahala ni Haisu. Kinabukasan, muli siyang pumunta para sa paggamot. Ngunit pinayuhan siya ng doktor na ipahinga muna ang treatment dahil sobrang hina na ng katawan ni Haisu. Mahina rin ang kanyang immune system. Maaaring maapektuhan ang kanyang kalusugan ng mga side effect ng chemotherapy. Kung ipagpapatuloy niya ang paggamot, maaaring magdulot ito ng kabaligtarang reaksyon. Wala nang ibang pagpipilian si Haisu, kaya kailangan niyang ipahinga muna ang treatment. Nang malaman ni Jihan ang balita, labis siyang nagalit. Galit na galit siya sa doktor ni Haisu. Pagkatapos, nagmakaawa siya sa doktor na iligtas si Haisu. Ngunit nang makita niya si Haisu na nakaupo na parang walang malay sa isang sulok, agad niyang pinakalma ang sarili. Kumilos si Jihan na parang walang nangyari upang aliwin siya. Dinala niya si Haisu upang kumain ng mga pagkain na gusto niya. Iminungkahi ni Jihan na lumipat ng ospital si Haisu, ngunit tumanggi siya. Pagkatapos, nagsinungaling pa siya kay Jihan na sinabi ng doktor na may positibong pagbabago siya. Kaya hindi na dapat masyadong mag-alala si Jihan. Narinig iyon at lalong labis ang sakit ng puso ni Jihan. Kumain si Haisu habang hindi sinasadyang umiiyak. Marahil ay nakikiramay siya sa sarili niyang kapalaran. Bumili si Jihan ng bagong bahay para sa kanilang maliit na pamilya. Inihanda pa niya ang isang princess room para kay Yonsung. Labis itong ikinagalak ni Haisu. Patuloy na tinatawag ni Yonsung ang papa, na labis na ikinatuwa ni Jihan. Sana ay huminto ang oras sa sandaling yon, iniisip ni Haisu. Sa gabi, habang pinapanood ni Haisu ang kanyang anak na mahimbing na natutulog, labis siyang nag-alala. Natatakot si Haisu na isang araw ay bigla siyang mawawala sa kanyang anak at walang makakapalit sa kanya para alagaan si Yonsung. Kinabukasan, muli siyang pumunta sa bahay ng kanyang biyenan. Masayang kumain silang dalawa ng sabay. Labis na naiintindihan ni Haisu ang kanyang biyenan. Kahit na nagyelong ang panahon ng taglamig, kailangan pa rin niyang magtayo ng stall para magbenta. Nang makita ni Kang Jae ang pagod na mukha ni Haisu, labis siyang nag-alala. Agad niyang sinamantala ang pagkakataon upang sabihin ang totoo sa kanyang biyenan. Inamin niya na siya ay may brain tumor. Kung balang araw ay aalis si Haisu sa mundong ito, papalitan siya ng biyenan para alagaan si Yonsung. Nang marinig iyon, namangha si Jihan na parabang napatay. Kasabay nito, dumating din si Jihan at sinabi sa kanyang ina ang lahat. Umaasa siyang susuportahan siya ng kanyang ina para magkasama sila ni Haisu. Ngunit hindi pumayag ang ina ni Jihan. Walang ina ang gustong masaktan ang kanyang anak at magiging labis na masakit ang sakit ni Haisu sa hinaharap. Alam ni Misok na mabuting tao si Haisu, ngunit naawa rin siya sa anak niya. Sinabi ni Jihan sa ina na huwag mag-alala. Lahat ay kusang ginawa niya. Wala nang ibang paraan si Misok kundi igalang ang pinili ng anak niya. Kasabay nito, pumunta si Haisu sa supermarket para mamili ng pagkain. Gusto niyang magluto ng masarap para kay Jihan habang hindi pa siya nagkakaroon ng atake. Pagbalik ni Haisu sa bahay, agad niyang ipinakita ang kanyang galing sa pagluluto. Ngunit biglang tumama ang matinding sakit kay Haisu. Sa huli, gumuho siya sa sakit. Agad na natakot si Yonsung sa tagpong iyon. Buti na lang at nakarating si Sonyang sa oras upang saluhin siya. Umupo si Haisu sa sahig, hindi makabangon. Nasunog siya ng bahagya ng mainit na kawali. Sumigaw siya ng malakas dahil sa sakit. Nang dumating si Jihan, nakita niya si Yonsung na umiiyak sa labas. Pagpasok niya, nakita niya si Haisu na walang magawa at nakasandal sa pader. Pinigilan ni Jihan ang sakit sa puso at dahan-dahang lumapit sa kanya. Nang makita niya ang paso sa kamay ni Haisu, kumuha siya ng mangkok ng yelo upang gamutin ito. Niloko pa ni Jihan si Haisu, tinatanong kung sobrang saya ba siya na bumalik ang kanyang asawa. Magulo ang naging kusina.
Labis na nahihiya si Haisu na makita ng kanyang minamahal sa ganoong kalagayan. Agad siyang niyakap ni Jihan at patuloy na pinakalma. Pagkatapos, dinala ng matalik na kaibigan ni Haisu na si Sonyang si Yeonsung sa restaurant para bisitahin ang mga pusa. Gusto nilang magkaroon ng pribadong oras sina Haisu at Jihan. Pinilit ni Haisu si Jihan na pumayag na pagkatapos niyang mawala sa mundong ito, kailangan niyang bumalik sa lugar kung saan siya talaga nababagay. Umaasa rin siyang paminsan-minsan ay bibisita siya kay Yeonsung. Ngunit ayaw marinig ni Jihan ang ganoong mga salita. Gusto niyang maging optimistiko si Haisu at manatili sa kanya magpakailanman. Sinabi ni Jihan sa kanya na bawiin ang sinabi niya. Medyo sumakit ang ulo ni Haisu kaya pumunta siya sa kwarto upang magpahinga. Habang sinusubukan ni Jihan na kainin ang lahat ng pagkain na niluto ni Haisu, kumain siya habang tahimik na umiiyak. Samantala, umiiyak din ng tahimik si Haisu sa loob ng kwarto. Nang magising si Haisu, nakita niya ang hugis puso na iginuhit ni Jihan para sa kanya. Biglang tumawag ang kanyang biyenan kay Haisu. Sinabi ni Kang Je na huwag siyang mag-isip na mamamatay siya dahil iyon ay kabaliwan. Pakikitunguhan niya ito na parabang hindi niya narinig ang mga sinabi ni Haisu noon. Labis na nasasaktan si Kang Je nang mawala ang kanyang anak. Ngayon, ayaw niyang mawala rin si Haisu. Kaya dapat maging malakas si Haisu upang mabuhay. Dapat niyang isipin ang kanyang anak upang hindi sumuko. Nang marinig ni Haisu ang mga salitang iyon, parang nakakuha siya ng bagong motibasyon. Nangako siya sa kanyang biyenan na susubukan niyang magpatuloy sa buhay. Sa labas, narinig din ni Jihan ang pag-uusap ni Haisu at ng kanyang biyenan. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng helplessness na hindi pa niya nararanasan noon. Dating malamig at matapang na binata si Jihan, ngunit ngayon nagpa siya siyang sorpresahin ang lahat. Naghanda si Jihan ng isang romantikong proposal ceremony. Gusto niyang sorpresahin si Haisu kasama ang tulong ni Manager Park. Naniniwala si Jihan na tiyak makukuha niya ang pagsang-ayon ni Haisu. Ngayon, lahat ay handa na, tanging si Haisu na lang ang nawawala. Nag-text si Jihan kay Haisu, niloko siya na pumunta sa kanilang bagong bahay para makita ang sofa set na binili niya. Agad na pumunta si Haisu doon matapos makipag-usap ng maikli sa kanyang matalik na kaibigan. Masayang naglakad siya patungo sa kanilang bagong bahay na hindi kalayuan. Ngunit nang makalakad pa lamang ng ilang hakbang si Haisu, nag-message si Jihan na magmadali siyang pumunta. Nang malaman niyang papunta na si Haisu, sabik at kinakabahan siya. Sa sandaling iyon, biglang huminto si Haisu sa daan. Nahulog din ang telepono sa kanyang kamay. Kasabay nito, ang lobo na itinapon ni Yeonsung ay tumama sa kandila at sumabog. Umalinggaw ang putok ng mga lobo sa buong silid. Parang nakaramdam si Jihan ng masamang palatandaan. Naghintay siya ng matagal ngunit hindi nakita ang anino ni Haisu. Nag-alala si Jihan na baka may nangyaring masama, kaya nagpa siyang tumakbo palabas upang hanapin siya. Ngunit paglabas lang niya ng pinto, tumawag si Sonyang. Nang malaman ni Jihan ang balita, nahimatay si Haisu at dinala sa ospital. Agad siyang tumakbo patungong ospital, at si Sonyang ay labis na nagpanik, hindi mapigil ang luha. Lumapit ang doktor upang ipaalam kay Jihan na lumaki ang brain tumor ni Haisu, kaya labis na tumaas ang presyon sa kanyang utak. Agad na kailangan ng operasyon upang maibsan ang fluid accumulation sa loob ng utak. Nang malaman ni Jihan na napakaseryosong kalagayan ni Haisu, kahit na habang ginagawa ang operasyon, malaki ang posibilidad na mapanganib ang buhay niya. Labis na nagpanik si Sonyang sa tabi. Samantalang si Jihan ay parang nabighani at wala sa sarili. Tahimik lamang siyang nanalangin sa langit na huwag kunin si Haisu. Matagal na naganap ang operasyon. Umuwi si Sonyang upang dalhin si Yeonsung sa ospital. Lahat ay naghintay ng may kaba sa resulta. Biglang lumiwanag ang ilaw na nagpapahiwatig na natapos na ang operasyon. Parang pinipisil ng iba ang puso ni Jihan. Nag-aalala siya na baka ang pinakamasamang sitwasyon ang mangyari. Agad niyang sinabi kay Sonyang na dalhin muna si Yeonsung pauwi. Sa sandaling iyon, lumabas ang doktor mula sa operating room. Ipinahayag niya na nakalampas na si Haisu sa critical na yugto. Nang marinig ng lahat ang mga salitang iyon mula sa doktor, sa wakas ay nakahina sila ng maluwag. Mababa ang pagyuko ni Jihan bilang pagpapakita ng pasasalamat sa doktor. Nang makita ni Jihan si Haisu na nakahiga ng walang malay sa kama ng ospital, labis na sumakit ang puso niya. Dahan-dahang bumagsak ang kanyang luha sa manipis na kamay ni Haisu. Emosyonal na hinawakan ni Jihan ang kamay ng taong minamahal niya. Gusto niyang magpadala ng enerhiya kay Haisu upang mabilis siyang gumaling. Nang makita ito ni Sonyang, labis siyang natuwa para sa kanyang kaibigan. Dahil nakilala niya ang isang lalaking tapat ang pagmamahal. Pagkatapos ng ilang panahon, nagpahinga si Haisu sa ospital. Sa wakas ay nakalabas na siya. Nakawig na inihanda ni Sonyang si Haisu para hintayin si Jihan na sunduin siya. At pagdating niya sa ospital, agad niyang nakasalubong ang doktor. Inutusan niya si Jihan na alagaan ng mabuti si Haisu. Dahil kung patuloy na lalaki ang brain tumor at pipisil sa mga nerves, maaaring mawalan ng malinaw na pag-isip si Haisu at mananatiling paralisa rin ang kanyang mga pandama. Masayang dinala ni Jihan si Haisu pauwi. Ipinag-ayos ni na Director Park at Yeonsung ang bahay para salubungin ang pagbabalik ni Haisu. Ayaw ng matalik na kaibigan na maging third wheel, kaya hinila niya si Director Park palayo. Nakita ni Haisu na tapat at maingat na inihanda ni Jihan ang lahat para sa kanya. Naiyak siya sa galak at napuno ng saya. Sana raw ay tumigil ang oras sa sandaling yon. Pagkatapos matulog ng mahimbing si Yeonsung, sa wakas nagkaroon ng pribadong oras ang dalawa para sa isa't isa. Biglang sinabi ni Jihan na kailangan niyang umalis. Nang marinig iyon ni Haisu, labis siyang nadismaya. Ngunit biglang lumitaw si Jihan mula sa likuran at niyakap siya.
Maagang kinabukasan, nag-ehersisyo sina Jihan at Yunsung habang naghahanda ng agahan si Haisu sa bahay. Marahil, ito ang pinakamasaya at pinakapayapang sandali ng kanilang pamilya. Ngunit biglang napansin ni Haisu na nagiging malabo ang lahat ng kanyang nakikita. Alam niyang malinaw na siya ay pumasok sa yugto kung saan lilitaw ang mga bagong sintomas. Nang bumalik sina Jihan at Yunsung, kumilos si Haisu na parang wala nang nangyari. Dahil ayaw niyang mag-alala si Jihan, masayang nag-enjoy ang tatlong miyembro ng pamilya sa agahan na inihanda ni Haisu. Ngayong araw, bumalik si Haisu sa restaurant upang makipag-party sa mga katrabaho. Maagang bumangon upang pagandahin ang sarili. Maingat siyang yakap ni Jihan mula sa likuran. Napakasaya ng sandaling iyon. Ngunit nang makarating pa lamang si Haisu sa harap ng restaurant, halos hindi na siya makakita. Sinabi ni Haisu kay Jihan na hawakan ang kanyang kamay. Nag-alala si Jihan kay Haisu. Sa loob ng restaurant, lahat ay nag-cheer. Naghalikan ang dalawa ng matamis. Ngunit pagkatapos noon, muntik nang mahimatay si Haisu kaya agad siyang niyakap upang pakalmahin ang sakit. Sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat na sobrang maalat ng sopas ngayong araw. Ngunit nang tikman ni Haisu ang isang kutsara, wala siyang naamoy o natikman. Kaya patuloy niyang nilagyan ng asin ang sopas niya sa mangkok. Ngunit wala pa rin siyang naramdaman na lasa. Napansin ito ng chef at nagtataka. Tinikman niya ang sopas sa mangkok ni Haisu at nakita niyang sobrang maalat. Biro pa niya, tinanong kung sinasadya ba ni Haisu na trollin siya. Parang naunawaan ni Jihan ang lahat. Palihim niyang pinalitan ang mangkok ng sopas niya kay Haisu. Tinikman ni Sunyang at sinabi, napaka-bland pala ng sopas ni Haisu. Parang na-realize na rin ni Haisu ang abnormalidad. Idinikit ang daliri sa asin na natapon sa mesa at inilagay sa kanyang bibig. Biglang naunawaan niya na nawala na ang kanyang sense of taste. Isa si Haisu sa mga chef, kaya napakahirap tanggapin ang katotohanan ito. Bagamat labis na nasasaktan si Jihan, wala siyang magawa kundi gamit ang mga mata upang pakalmahin si Haisu. Napansin ng chef na kakaiba si Haisu ngayong araw, kaya tinanong niya kung siya ba ay buntis. Sa huli, nagtaas ng baso ang lahat upang ipag-wish na magkaroon ng anak agad ang dalawa. Ngunit ang totoo, hindi lang hindi makabuntis si Haisu, kundi siya rin ay nagdurusa sa malupit na brain tumor. Ngayong araw, matapos ma-discharge ang ina ni Jihan, lihim siyang lumapit upang tanawin si Haisu mula sa malayo. Ngunit hindi niya direktang hinarap si Haisu. Kinausap niya si Jihan upang ibigay ang isang pulang sobre. Isiping regalo ito para sa kasal nila ni Haisu. Orihinal na balak ni Misok na makita si Haisu upang batiin, ngunit natakot siyang malungkot si Haisu kapag nakita siya. Labis na natuwa si Jihan na nakakuha ng blessing mula sa kanyang ina. Nagpasya rin si Misok na umalis dito at babalik sa kanilang bayan upang manirahan kasama ang kanyang kapatid. Samantala, nagdodrawing sina Yunsung at ang kanyang ina. Gusto niyang tulungan siya ni Mom na iguhit ang korona. Ngunit nanginginig ng tuloy-tuloy ang kamay ni Haisu habang hawak ang panulat. Nadismaya siya sa sarili kaya lumabas upang mag-relax. Ngunit nakita ni Haisu na nagdala ng pagkain ang kanyang biyenan para bisitahin siya. Maraming pagkain ang dinala ni Kangja. Nagdala pa siya ng merienda para kay Yunsung. Hinawakan ni Kangja ang kamay ng kanyang manugang at sinabi, mula ngayon, ituring mo ako bilang tunay mong ina. Natuwa si Haisu sa narinig. Sinabi ni Kangja na labis siyang nagsisisi. Dahil dati ay masama ang pakikitungo niya kay Haisu. Ngayon gusto niyang bumawi. Noong gabing iyon, sinabi ni Haisu sa kanyang anak na si Yunsung, kailangang maging malakas ka. Kahit wala si mama sa tabi mo, dapat masaya ka pa rin. Biglang naging malabo ang imahe ng kanyang anak. Emosyonal niyang sinabi, kahit hindi nakikita ni mama ang anuman, nakikita pa rin kita. Dahil mahal na mahal ka ni mama. Inisip ni Yunsung na malabo lang ang mata ng ina. Kailangan lang magsalamin ng ina. Masunurin, pinunasan ni Yunsung ang luha ng ina. Nang makita ni Haisu ang inosenteng anak, labis siyang nasaktan. Nagtaka siya kung bakit sobrang malupit ang kapalaran sa kanya. Sa labas, maingat na ini-install ni Jihan ang handrails para kay Haisu. Pinatugtog niya ang paboritong musika nito. Niyakap ng dalawa ang isa't isa at dahan-dahang sumayaw. Ngunit hindi mapigilan ni Jihan ang luha at bumuhos. Gusto ni Haisu na hawakan ang kanyang mukha. Natakot siya na baka matapos mawala ng paningin, makalimutan niya si Jihan. Bagamat sinubukan ni Jihan maging matatag, wala namang hindi nanghihina kapag malapit nang mawala ang minamahal. Tahimik na lumapit si Haisu at hinalikan ang noo ni Jihan. Hindi niya nakalimutang pasalamatan ito sa lahat ng ginawa para sa kanya. Nagtinginan ang dalawa ng may pagmamahal. Puno ng pagsisisi at pagmamahal ang kanilang mga mata. Maagang kinabukasan, maagang bumangon si Haisu upang maghanda ng pagkain. Pagkatapos, pumunta sila sa zoo kasama ang dalawa. Magkasama nilang tiningnan ang isang cute na panda. Masayang nag-enjoy ang tatlo sa sandaling iyon na sa kanila lamang. Hindi alam ni Jihan kung hanggang kailan mabubuhay ang kanyang minamahal. Marahil isang taon pa. Ngunit maaari ring isang buwan lamang. O baka bukas na ang huling araw. Ngunit hindi siya magsisisi. Kaya ang tanging nais gawin ni Jihan ngayon ay mahalin si Haisu. Gusto niya siyang mahalin hanggang sa huling sandali ng kanyang pag-iral. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.